Sa simula ng kwento, isang babae ang nakaupo sa gitna ng walang laman na espasyo, nakakaramdam ng labis na kuryosidad tungkol sa kumikinang at kamanghamanghang bagong mundong ito, na parang naghahanda para sa isang bagong malaking kaguluhan. Ang eksena ay lumipat sa isang lungsod sa isang mainit na araw ng tag-araw, kung saan dalawang binata ang naglalaro ng basketball. Ang lalaki na may itim na buhok ay katatapos lamang magpahinga sa labas nang biglang hinaranggan ng babae ang kanyang daan, ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang Diyos na may pangalang Eden. Inakala ng lalaki na si Eden ay isang nawawalang bata at nais niyang dalhin siya sa istasyon ng pulisya. Ngunit patuloy niyang iginiit na siya ay talagang isang Diyos, patuloy na hinihimok ang lalaki na bumalik sa basketball court na iyon dahil gusto niyang matuto ng higit patungkol sa kakaibang larong ito sa lupa. Inakala ng lalaki na interesado ang batang babae sa basketball, kaya tumango siya at inakay siya sa court. Nakita ng kanyang kaibigan ang batang babae at nalito, na nagbabahagi ng parehong iniisip ng lalaki na may itim na buhok, naniniwala na ang batang babae na ito ay isang nawawalang bata at higit pa rito ay isang taong naghihinala. Dahil sa mina maliit, agad na nais ni Eden na ihagis ang bola sa hoop upang patunayan ang kanyang sarili, ngunit sa halip ay pinagtawanan siya ng lalaking blonde. Nang marinig niya silang nagsasabing pareho silang senior na nagpapahinga habang nag-aaral para sa mga pagsusulit sa pagpasok sa unibersidad, biglang sinabi ni Eden na may ginagawa silang walang kabuluhan dahil sa loob ng 30 araw, matatapos na ang mundong ito. Natural na hindi siya pinaniwalaan ng dalawa, iniisip na si Eden ay isang batang gumagawa lamang ng kalokohan tungkol sa mga Diyos at demonyo. Agad na umalis ang blonde, iniwan ang kanyang kaibigan kasama ang batang babae. Hinailan ng lalaki na may itim na buhok si Eden para makipag-usap at nalaman niyang ang tunay talagang pangalan nito ay Hana at nagpakilala rin ang lalaki bilang si Nakama. Nang marinig ang pangalan nito, nagulat si Hana dahil ang pangalan ni Nakama ay sumisimbolo sa Diyos ng araw. Ayon kay Hana, si Eden ay isang kataas-taasang Diyos na naghahari sa ibang mga Diyos, isang dalubhasa sa mahika na may matinding pagkauhaw sa kaalaman na pinaglilangkuran ng isang pares ng uwak at lobo, na naninirahan sa Asgard, ang sagradong lupain ng mga Diyos at isang sikat na destinasyon ng turista. Muling nais ni Nakama na iuwi si Hana dahil kailangan pa niyang bumalik sa library para mag-aral at para makatagpo ang kanyang sweetheart noong bata pa, si Isami. Nang marinig ang pangalan ng babae, muling nagalit si Hana, at nagtanong kung paano siya naging asawa ng isang Diyos na Hapones. Pinilit ni Hana na makilala ang kaibigang ito na nagngangalang Isami, kaya walang nagawa si Nakama kundi isama siya kahit na nakikita pa rin niyang kakaiba ang batang ito. Habang nasa daan, lalong naramdaman ni Nakama ang kakaibang katangian ng batang ito na nagsasabing siya ay isang Diyos. Dahil lamang sa isang pangungusap tungkol sa paghawak sa isang sagradong bagay na nagdudulot ng ulan, agad na bumuhos ang malakas na ulan. Dahil lamang sa isang pangungusap tungkol sa isang bus na hindi kayang bumiyahe ng mas mabilis kaysa sa bilis ng paglalakad, agad na lumiwanag ang langit at na-traffic ang bus. Isinasantabi iyon, mabilis na pumasok ang dalawa sa silid-aklatan. Sa silid-aklatan, seryosong nag-aaral si Isami at tumango lamang nang makita niyang dumating si Nakama. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, naging malinaw na gusto ni Nakama si Isami, ngunit itinuturing lamang niya ito bilang isang kaibigan. Sa harap ng kanyang masasakit na salita, masakit na naipamahagi lamang ni Nakama ang kanyang pagkadismaya sa pag-aaral. Nag-aaral habang nagrereklamo ng malakas dahil sa sobrang ingay, parehong pinalayas sina Hana at Nakama sa lugar. Nakatayo sa labas ng gusali, patuloy na nagkukwento si Hana tungkol sa kung paano matatapos ang mundo sa loob ng 30 araw, pangunahin na dahil sa mga kalokohang pagpili ng sangkatauhan na hindi mapipigilan. Nang makitang hindi pa rin naniniwala si Nakama sa kanya, nagpa siya si Hana na patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabagong anyo bilang Natsumaski. Noong una, may ilang inaasahan si Nakama, ngunit lumabas na mga bulong-bulong lamang ni Hana ang mga quotes mula kay Natsumaski na nasa mga aklat-aralin. Hindi nakapagsalita si Nakama, at dahil gutom na si Hana, pumunta ang dalawa sa isang ramen restaurant kung saan talagang nasiyahan si Hina sa pagkain. Nang makita ni Hana ang may-ari ng restaurant na tuwang-tuwa sa panonood ng karera ng kabayo sa TV screen, sinabi niya sa kanya ang resulta ng karera. Noong una, walang naniwala sa kanya, ngunit sa isang iglap, ang resulta ng karera ay eksaktong katulad ng sinabi ng batang babae.
Namangha si Nakama, ngunit hindi pa rin lubos na kumbinsido. Upang patunayan ito, patuloy na hinulaan ni Hana ang resulta ng susunod na karera at tama na naman siya. Nang makitang nakikinig ang may-ari ng restaurant at gustong gamitin si Hana para kumita ng pera mula sa pagtaya, agad na hinailan ni Nakama palabas ng restaurant si Hana. Sa puntong ito, nabasa ni Hana ang mga iniisip ni Nakama ng salita por salita, dahilan para hindi siya makapaniwala na ang batang babae sa harap niya ay nagtataglay ng supernatural na kapangyarihan. Pagkatapos ay nagpasya si Hana na mananatili siya sa tabi ni Nakama hanggang sa matapos ang mundong ito, na nangangahulugan din na magagamit ni Nakama ang kapangyarihan ng Diyos na si Eden. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Nakama ang kanyang hangarin na makapasa sa susunod na pagsusulit at mag-aral sa parehong unibersidad kung saan si Isami. Paulit-ulit na ipinapaalala sa kanya ni Hana na matatapos ang mundo sa loob ng 30 araw, kaya bakit pa umaasa sa mga pagsusulit? Pagkatapos ay ipinahayag ng batang babae na tutulungan niya si Nakama sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan upang gawing mas angkop ito sa panlasa ni Isami, at sa ganoong paraan ay mapapanalunan niya ang mabuting babae. Matapos mag-isip ng ilang sandali, binago ni Nakama ang kanyang hangarin, nais niyang maging huwarang lalaki ni Isami. Ngumiti si Hana bilang pagsang-ayon at ibinigay ang unang mungkahi na mahilig si Isami sa baseball. Nang marinig ito, napahawak si Nakama sa kanyang ulo sa sakit dahil matagal na siyang naglalaro ng basketball mula pa noong middle school hanggang ngayon, napagtanto niyang nagkamali siya mula pa sa simula. Ayon kay Hana, mahilig talagang manood ng baseball si Isami sa high school at madalas na pumupunta sa Kashan Stadium tuwing tagsibol at tag-araw. Parehong nasasaktan si Nakama at halos hindi niya maisip kung ano ang hitsura ng nasa sabik na mukha ni Isami habang nanonood ng baseball. Pagkatapos ay pinayuhan ni Hana si Nakama na kung gusto niyang makuha ang puso ng magandang babae, dapat niyang hamanin ang koponan ng baseball at magpalo ng isang game-changing home run para makita ni Isami, at pagkatapos ay magugustuhan siya nito. Sunod na sandali, nakatayo na si Nakama sa harap ng baseball field na may hawak na bat na nalilito. Habang nasa di kalayuan, nakaupo si Hana kasama si Isami na nanonood ng laro. Tama ang lahat ng paalala ni Hana tungkol sa pagpipitch ng kalaban, ngunit si Nakama ay masyadong walang kasanayan para makatama ng home run. Umalis ang lahat ng miyembro ng baseball team, na nag-iwan kay Nakama na nasasaktan at labis na nahihiya. Pagkatapos ay lumapit si Hana upang payuhan siyang magtapat ng buong tapang dahil malapit na ring matapos ang mundo. Sa paanuman ay lumapit si Nakama sa kanyang kaibigan, nahihirapang magsalita. Matapos mag-ipon ng lakas ng loob, agad na umamin si Nakama at mabilis na tinanggihan ni Isami at humingi ng tawad. Umalis na siya at nagdilim ang langit, at si Nakama lamang ang malungkot na nakaupo sa damuhan. Malungkot niyang sinabihan si Hana na bumalik sa kanyang tahanan sa Asgard. Sinabi ni Hana na mananatili siya sa kanyang bahay dahil papayag naman ang kanyang mga magulang. Nalilitong sinubukan ni Nakama na tawagan ang kanyang ina, at matapos marinig ang paglalarawan ng kanyang anak sa hitsura ng batang babae, agad na pumayag ang kanyang ina na hayaang manatili si Hana. Hindi nagulat si Hana dahil walang kinabukasan na nasa labas ng kanyang kaalaman. Doon lamang tunay na tiningnan siya ni Nakama ng may kakaibang mga mata at walang ibang nagawa si Nakama kundi iuwi si Hana. Matapos ang isang mahirap na pagpapakilala sa sarili, sinabihan ng ina ni Nakama, na isang napakabait na tao, si Hana na maging komportable. Talagang ginawa ni Hana ang kanyang sarili na komportable, humiga ng nakadapa sa sofa pagpasok niya. Naramdaman ni Nakama na hindi ito naaangkop at dahan-daang pumasok sa kusina upang makipag-usap sa kanyang ina. Naisip niya na ang batang babae ay hindi isang malapit na kamag-anak, kaya bakit niya ito pinapanatili rito? Ngunit ipinahayag ng kanyang ina na si Hana ay isang malayong kamag-anak ng pamilya. Akala ni Nakama ay hindi papayag ang kanyang ama, ngunit sa kabaligtaran, komportable siyang payagan si Hana na manatili, at walang nakakaalam kung paano pinapaniwala ng batang babae ang kanyang mga magulang na siya ay kamag-anak ng pamilya. Nang makita ang mayabang na mukha ni Hana, gusto siyang sipain ni Nakama. Sa hapunan, nasiyahan si Hana sa masarap na pagkain ng pamilya. Sa oras na ito, umuwi na rin ang nakababatang kapatid ni Nakama, na labis na mausisa tungkol sa batang babaeng ito, si Hana. Matapos malaman na ang pangalan niya ay Sarah, pangalan din ng isang Diyos,
Umiyak at nag-alburuto si Hana. Nagtanong kung bakit ang lahat ng pangalan ay may mas banal na kahulugan kaysa sa kanya. Sa katunayan, ang pamilyang Narakami ay may tradisyon sa pagpapangalan ng ganito. Maging ang ama ay pinangalanang Narakami Dekhay at ang ina ay Narakami Tika. Mababaliw na sana si Hana ngunit mabilis na kumalma, inaliw ang sarili na siya nga pala ang tunay na Diyos. Pagkatapos ng hapunan, pumasok sina Hana at Nakama sa kanyang kwarto. Pakiramdam ni Hana ay napakarangya ng buhay ng tao dahil sa kanyang tinitirhan ay walang gaanong magagandang alaala at ang mga Diyos ay walang tagapag-alaga tulad ng mga tao. Nang makitang gustong mag-aral muli ni Nakama, agad na galit na itinapon ni Hana ang lahat ng mga notebook, at sinabing bakit pa mag-aral kung paparating na ang apocalypse. Upang hindi siya maistorbo ni Nakama, iminungkahi ni Nakama na subukan niyang laruin ang kanyang mga video game. Naglaro si Hana habang nagrereklamo tungkol sa mababang antas ng karakter sa laro, ngunit sinabi ni Nakama na ang mga mababang antas ng karakter ay may walang limitasyong potensyal, tunay na karaniwang pananaw ng bida sa halo. Talagang nagustuhan ni Hana ang larong ito, ngunit pagkatapos maglaro ng ilang sandali, nakatulog siya, naiwan si Nakama na nakaupo roon na nalilito. Kalaunan, dinala ang batang babae sa kwarto ng kanyang mga magulang upang matulog, at nag-usap silang dalawa na parang sandali lamang ang pagdating ng batang babae. Kinabukasan, tahimik na tiningnan ni Nakama ang isang larawan niya kasama si Isami at ang kanyang kaibigan. Magkaibigan sina Nakama at Isami noong bata pa sila, at matapos masawi ang kanyang ina dahil sa sakit, unti-unti siyang naging mas tahimik, madalas nagtatago sa likuran niya tuwing naglalaro sila. Noong high school, sumikat si Isami dahil sa pagiging maganda at matalino, na lalong nagpahanga sa kanya. May sarili ring mga libangan si Nakama, ngunit dahil gusto ni Isami na mag-aral sa Hatshiman University, isang universidad na may napakataas na marka, sinikap din ni Nakama na mag-aral kasama niya tuwing tag-araw. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa pag-amin kahapon at pagtanggi, napahawak na lamang si Nakama sa kanyang ulo sa kalungkutan. Nang makita ito, ipinagpatuloy ni Hana ang paglalahad ng susunod na plano upang mapalapit ang distansya kay Isami, dahil kalaunan ay hihilingin din ni Sarah na magkasama silang mag-film, isang perpektong pagkakataon upang akitin si Isami na sundin ang script na iyon. Bagamat paalitang tumanggi si Nakama, nang talagang humingi si Sarah, agad siyang pumayag. Ilang sandali pa, si Nakama, na nakasuot ng astronaut suit, ay nakipagkita kay Isami. Binasa ni Nakama ang mga linyang ibinigay ni Sarah at Hana, at nakakagulat na hindi naghinala si Isami at sumang-ayon sa kanyang mga walang kabuluhang salita. Maging ang ama ni Sarah at Nakama ay nakisali sa pelikulang ito bilang commander ng NASA. Dumating si Isami at gustong umalis agad, ngunit patuloy pa rin si Nakama sa pagbigkas ng mga linyang pamamaalam na parang CEO sa kanyang kasintahang papuntang ibang bansa bago tumalikod at tumakbo sa kanto. Sinuportahan din ni Hana gamit ang mga furry work effect. Ilang sandali pa, bumalik si Nakama sa kinatatayuan ni Isami at ng kanyang ama, patuloy na binabasa ang kanyang mga linya. Tinapos ng ama ni Nakama ang kanyang mga linya at umalis, at mabilis din na nagpaalam si Isami sa kanya. Nabigo na naman ang planong ito dahil hindi makakilos si Isami ayon sa itinakdang script, lalo na ang gawin ng inayos ni Hana, kahit hindi ayon sa plano. Talagang nagustuhan ni Sarah ang footage na ito at gusto niya itong isumite para sa isang kompetisyon sa paaralan. Kung mabago ang Plan A, babalik na naman sa Plan B, at muling tinawag si Isami. Sa pagkakataong ito, nakatayo si Nakama sa isang arena at nakikipaglaban sa kanyang kaibigang blonde. Matapos sabihin ang linya tungkol sa kung gaano ito kaganda ngayon, agad silang naglunsad ng suntukan sa pinakahalatang pekeng paraan, na ang mga sugat sa kanilang mga mukha ay make-up. Matapos manalo sa laban, tumakbo palabas si Nakama at malakas na tinawag ang pangalan ni Isami ayon sa script. Ngunit muli, tumalikod si Isami at umuwi, at nabigo muli ang plano. Hinawakan ng tatlong lalaki ang kanilang mga ulo sa sakit, nasayang ang oras sa mga walang kabuluhang bagay dahil hindi sinunod ni Isami ang plano. Sa huli, si Sarah lamang ang nasiyahan sa kuha na ito. Pagbalik sa loob, binihisa ni Hana si Nakama ng kasuotan ng isang scissorman, gusto niyang gampanan niya ang papel na ito upang makuha ang puso ni Isami. Wala nang natitirang pag-asa si Nakama, ngunit nang makitang tuwang-tuwa at interesado si Sarah, kinailangan niyang ipagpatuloy ang pag-arte at lumabas.
Ngunit ang resulta ay paunang natukoy, at hindi man lang natinag si Isami, naiwan si Nakama na tumakbo pauwi sa kahihiyan. Sa huli, ang higit na nakinabang ay si Sara pa rin. Sa wakas, umupo sina Nakama at Hana sa beranda at kumakain ng pakwan. Patuloy na nagbigay si Hana ng pangalawang mungkahi na mahilig talaga si Isami manood ng mga pelikula, kaya ang musikang pinakikinggan niya ay nagmumula rin sa mga pelikula. Pangarap niyang maging isang direktor ng musika para sa mga pelikula, at plano niyang pag-aralan ang sikolohiya ng tunog, lahat ng bagay na hindi napansin ni Nakama. Pagkatapos ay pinayuhan ni Hana si Nakama na sumulat ng isang nakakaantig na piyesa ng musika, isang trahedya na himig na may kaakit-akit na himig. Pumunta ang dalawa sa isang tindahan ng mga instrumentong pangmusika at agad na ginamit ni Hana ang kanyang kapangyarihan upang bumuo ng isang piyesa ng musika. Naramdaman ni Nakama na napakahirap ng piyesang ito, kaya sinabihan siya ni Hana na i-record ito at magsanay, na sinasabing, kung gusto niyang makuha ang isang babae, ngunit hindi naglaan ng pagsisikap, bakit pa niya ito susundan? Matapos makuha ang sheet music, mabilis na nagsanay si Nakama, at sa wakas ay nakatanggap ng papuri mula kay Hana at sa may-ari ng tindahan. Nang makumplito ang mga paghahanda, agad na pumunta si Nakama sa bahay ni Isami upang tumugtog ng piano. Kinuha niya ang music sheet na binuo ni Hana at mabilis na inilagay ang kanyang mga kamay sa mga key upang magsimula. At sa kabila ng kanyang pagsisikap, may ilang mga pagkakamali pa rin. Nakinig sandali si Isami, pagkatapos ay lumapit upang umupo sa tabi niya, at tumayo si Nakama upang bigyan siya ng pagkakataong tumugtog. Habang tumutugtog ng piano, nagpakita si Isami ng komportableng ngiti. Tahimik na nakatayo si Nakama sa isang sulok na nakikinig sa kahangahangang himig na iyon. Pagkatapos tumugtog, pinuri ni Isami ang piyesa at sinabing si Nakama ay may talento sa musika. Aamin na sana ulit si Nakama ng tila maayos na ang sitwasyon, ngunit ang mga salitang lumabas ay gusto niyang mag-aral sa library kasama si Isami. Pag-uwi, malungkot na gustong iuntog ni Nakama ang kanyang ulo sa pader, ngunit hindi rin niya nakalimutang pasalamatan si Hana sa pagsulat ng artikulong iyon para sa kanya. Sa hapunan, nagdadala ng pagkain ang ina ni Nakama ng aksidente niyang nabasag ang isang plato sa kanyang kamay, na karaniwang senyales ng malas. Totoo nga, sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, at si Sara ay nasugatan at iniuuwi ng kanyang kaibigan, na may 20 na araw na lang bago matapos ang mundo. Kinabukasan, dahan-daang iminulat ni Sara ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang kapatid na nagbabantay sa pinto. Nang makitang nagising na si Sara, mabilis na pumasok ang lahat para tingnan siya. Lumabas na kahapon, habang lumalabas kasama ang kanyang kaibigan, nadapa si Sara habang tumatakas mula sa isang debt collector. Ipinaliwanag ni Sara na ginawa niya ito dahil kay Genji Senpei, isang dating senior sa kanyang club na nasa isang napakakaawa-awang sitwasyon. Nanahimik na lamang ang kanyang mga magulang nang marinig ito. Sinabi ni Hana na tutulungan niya ito dahil siya nga ang Diyos na si Eden. Sinabi rin niya na nasaksihan ni Nakama ang kapangyarihan ng Diyos na si Eden, kaya lubos niyang naintindihan, at bukod pa rito, hindi pa siya nabigo. Ngunit natawa na lamang si Nakama ng alanganin dahil higit sa isa ang kanyang nawalan. Pagkatapos ay humakbang ang mga magulang upang tulungan si Sara at ang kanyang kaibigan. Ayon sa salaysay ni Sara, may sakit ang ina ni Genji, kaya kinailangan ng babae na mamahala ng isang tindahan ng ramen ng mag-isa, at hindi maganda ang takbo ng negosyo, at kailangan pa niyang bayaran ang mga utang. Sinabi ni Hana na simple lang ang solusyon, gawing sikat ang tindahan ng ramen, at ito na ang tamang panahon dahil gusto rin niyang lumikha ng isang uri ng ramen na hindi pa umiiral sa mundo. Ayaw ni Nakama na sumali sa ganitong paraan, ngunit patuloy siyang hinihikayat ni Hana. Ngunit dahil abala ang lahat at walang magagawa si Sara ng mag-isa, bumantong hininga si Nakama at sumang-ayon. Sa beranda, binigyan ni Hana si Nakama ng isang plano na inihanda na niya, at kailangan lang niyang sundin ito. Binigyan din niya si Nakama ng isang pares ng salamin para isuot para maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Ilang sandali pa, si Nakama, na nakasuot ng magarbong suit at salamin, ay mabilis na pumasok sa ramen shop. Mainit na ngumiti si Genji upang salubungin ang customer at ayon sa plano ni Hana, umupo si Nakama sa isang mesa at umorder ng isang espesyal na mangkok ng ramen na tinatawag na Heavenly Ascension Ramen. Tumingin siya sa paligid ng tindahan, at kahit tanghali na,
wala pa ring dumarating. Ilang sandali pa, inilabas ang isang mangkok ng ramen, at mabilis itong sinubukan ni Nakama, pagkatapos ay namangha dahil talagang masarap ito. Pagkatapos kumain, agad na isinagawa ni Nakama ang ikalawang hakbang ng plano, ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang innovator ng ramen restaurant na nagngangalang Narami Nakama. Labis na nagulat si Genji dahil ang isang taong tulad ni Nakama ay 47 taong gulang na, at higit sa lahat, ang taong ito ay tila kamag-anak ni Sarah. Ipinaliwanag ni Nakama na si Sarah ay kanyang pamangkin at pinagtibay din na hindi siya isang kaina-hinalang tao. Patuloy niyang sinabi na gagawin niyang sikat ang ramen shop na ito sa halagang 100 yen lamang sa isang araw, napakamura. Para sa ikatlong hakbang, tinanong ni Nakama si Genji ayon sa itinagubilan ni Hana at agad na nakuha ang tiwala ni Genji. Nangako siyang ituturo sa kanya ang lahat ng alam niya sa susunod na 3 araw sa halagang 300 yen, na tutulong upang muling mabuhay ang tindahan at agad na sumang-ayon si Genji. Una, tungkol sa pangalan, sinabihan siya ni Nakama na palitan ito ng Fallen Paradise. Pagkatapos, pagpasok sa tindahan, ipinahayag ni Nakama na ang pagkakaroon ng pagkain na walang mga additives ay hindi na isang kalamangan sa industriya ng pagkain at kailangan nilang baguhin ang kanilang diskarte. Inutusan niya itong alisin ang lahat ng hindi kinakailangang sangkap. Maaaring maging hindi gaanong masarap ang lasa, ngunit ang isang katsarang puno ng MSG ay makakabaliktad sa lahat. Bago ang inayos na mangkok ng ramen, sinubukan ito ni Nakama at Genji, at totoo nga, masarap pa rin ito. Ang susunod na hakbang ay ang marketing, at pinayuhan siya ni Nakama na magsagawa ng isang maliit na palabas ng pagbuhos ng sabaw ng tuna sa ramen, na ginawa itong isang espesyal na kahulugan, isang highlight para sa restaurant na ito. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang dalawa sa malamig na noodle dish. Ngunit sa oras na ito, mabilis na sumulpat si Sarah sa tindahan na gustong tumulong. Gusto niyang magtrabaho dito ng libre at nang marinig ito, naantig si Nakama na parang nasasaksihan ang paglaki ng kanyang kapatid, pagkatapos ay mabilis na nagpatuloy sa kanyang aralin tungkol sa noodle dish at sabaw. Sumunod, mabilis na gumawa ang magkapatid ng isang bagong signboard para sa restaurant. Kahit na hindi maganda ang hitsura nito, ito ay talagang kapansin-pansin. Pagbalik sa loob ng tindahan, nasiyahan silang tatlo sa ramen kasama ang bagong subok na recipe. Naramdaman ni Sarah, Nakama, at Genji kung gaano ito kasarap at naubos ang buong mangkok ng sabay-sabay. Kinagabihan, pagod na umuwi si Nakama at tinanong si Hana tungkol sa susunod na plano. Lahat ay ayon sa inaasahan, at ipinahayag ni Hana na susunod ang mga filmang crew na darating para sa telebisyon. Tiwala siyang may sapat siyang kapangyarihan para manipulahin ang media gamit ang maling impormasyon, at kailangan lang umakyat ni Nakama at sumagot sa interview bilang isang kontratista. Nang makita si Hana na nagpapakita ng malupit na ngiti, lalong napagod ang mukha ni Nakama. Pagkatapos ay mabilis na umupo ang dalawa sa mesa upang maglaro. Habang naglalaro, binanggit ni Hana na bukas ay bibisita rin siya sa tindahan minsan. May gagawin siya sa sahig, ngunit hindi ito pagmamap. Pagkatapos niyang sabihin iyon, mabilis siyang umalis para maligo, naiwan si Nakama na walang masabi. Kinabukasan, binasag ni Nakama ang kanyang mangkok at sumigaw ng galit. Ayon sa script, ika-41 kaarawan ng imbentor na si Narakami. Ayon sa balita, nakaisip si Nakama ng malikhaing ideya ng isang bagong uri ng ramen gamit ang sabaw ng tuna sa restaurant ng Fallen Angel. Sa edad na 27, si Mr. Nakama ay nagtrabaho sa isang kumpanya ng damit sa ibang bansa sa loob ng 3 taon, nakasuot lamang ng isang suit sa loob ng 10 taon at inialay pa rin ang kanyang sarili sa kanyang karera sa ramen hanggang ngayon. Kumalat ang video na ito sa internet at nakarating sa pandinig ng isang kakaibang lalaking may buhok na gray. Ang taong ito ay nakatali ang mga kamay, tila isang propesyonal na kriminal na hacker. Patuloy siyang humihingi ng pagkaing hapon, at pagkatapos ng ilang pagungal, mabilis siyang ginantimpalaan ng takoyaki. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang ina na nawalan ng anak. Kahit na sinubukan siyang pigilan ng taong nasa tabi niya, pumayag pa rin siyang tulungan ang inang ito sa pamamagitan ng pagsusuot ng guwantes. Pagkatapos ng ilang paggalaw, nagpakita ang lahat ng kamera sa harap ng lalaking may buhok na gray na ito. Dahil dito, natagpuan ng ina ang kanyang anak na babae. Nang matapos, muling itinali ang lalaking may buhok na gray at kinaladkad palayo.
Pagbalik sa restaurant ni Genji, naayos ang lahat ayon sa plano, at maraming tao ang pumunta sa tindahan dahil sa balitang inilabas ng media nitong mga nakaraang araw. Nasiyahan si Hana sa mga resulta, ngunit inakala niyang hindi pa rin tapos ang mga bagay-bagay. Totoo nga, nang gabing iyon, nang malapit nang magsara ang tindahan, pumasok ang mga gangster. Inihampas ng lalaki ang kontrata sa mesa para singilin ang utang. Sa sandaling iyon, mabilis na lumabas si Hana para agawin ang kontrata at tumakbo palayo. Napansin din si Nakama sa tabi niya ng lalaking gustong makipag-ayos sa kanila. Dahil hindi alam ni Nakama kung paano lumaban, naghanda na si Hana ng mga bakas ng paa sa lupa para sa kanya, sinasabi sa kanya na kailangan lang niyang kumilos ng eksakto ng ganoon. Totoo nga, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin, hindi lamang naiwasan ni Nakama ang suntok ng gangster, kundi sinuntok din siya ng isang beses. Nakatakas lamang ang gangster sa takot. Dahil sa pagkuha ni Hana ng kontrata, hindi na kinailangang bayaran ni Genji ang interes ng loan shark. Sa pagkakataong ito, lumabas din si Sarah at mabilis na bumalik ang apat sa tindahan. Sa sandaling ito, sa wakas ay sinabi ni Nakama at ng lahat ang katotohanan kay Genji tungkol sa kung paanong si Nakama ay wala pang ang 47 taong gulang at walang kompetisyon. Natuklasan ni Genji ang katotohanan habang umaarte si Nakama, ngunit talagang nakatulong ito upang sumikat ang tindahan ng ramen nito. Ipinaliwanag ni Nakama na ginawa lamang niya ang hiniling ni Hana. Tiningnan siya ni Genji nang may pagkamangha, at sasabihin na sana ni Hana na isa siyang Diyos, ngunit mabilis siyang itinulak ni Nakama, at muling nagtalo ang dalawa. Sa ibang lugar, ang lalaking may gray na buhok na nagngangalang Hiruto ay dinala sa isang silid sa isang mataas na gusali. Isang babae ang nakaupo roon, na nagsasabing tinawagan nila si Hiruto pabalik sa Japan upang pag-usapan ang kooperasyon sa lalaking ito, at walang pagkakataon si Hiruto na tumanggi. Ngumiti siya at sinabi ang kondisyon na gusto niyang magtrabaho mula sa bahay. Sa sirang bahay, inimbestigahan ni Hiruto ang pagkakakilanlan ng target. Hiniling ng pisikong si Koriji, ang lalaking kasama niya, na alamin ni Hiruto kung ano ang itinatago ng lalaking ito. Sa oras na ito, 17 araw na lamang ang natitira bago ang apokalipsis. Sa silid na iyon, sinusuri pa rin ni Hiruto ang nakatalagang target tungkol sa impormasyong lumabas sa mga pahayagan. Sa oras na ito, iniulat ng lalaking sumama sa kanya na isinama nila ang isang appointment kay Dr. Akisama sa schedule ng isang pag-uusap kasama ang kapwa may akda ng tesis ni Koriji. Sa screen na nagpapakita ng imahe ng taong nagngangalang Akisama at nagpapatuloy pa rin ang lahat ayon sa plano. Sa isang appointment sa Panayam, tinatalakay ni Akisama ang proseso ng paggawa ng kanyang tesis sa doktorado at ang pisikong si Koriji, na hindi alam na ang taong nag-i-interview sa kanya ay ang CEO na nakilala ni Hiruto. Pinag-usapan ng magkabilang panig ang pangunahing isyu ng pulong, at tinanong ng CEO ang tungkol sa kanyang mga pakikipag-usap kay Dr. Koriji, pagkatapos ay narinig si Akisama na nagkukwento tungkol sa kung paano interesado si Koriji sa paksa ng pag-ibig at madalas na pinag-uusapan ito. Mula rito, nagkaroon ng bagong palatandaan si Hiruto. Ang pisikong si Koriji ay isang may asawa, marahil ay napakamapagmahal pa nga sa kanyang asawa at mga anak. Pagbalik sa pamilya ni Nakama, kakamulat lang ni Hana ng kanyang mga mata at bumaba sa hapagkainan. Nang makita si Nakama na mapagmahal na nakatitig sa isang babae sa balita na si Tanya, isang napakaganda at napakagandang komentarista, labis na hinangaan ni Nakama ang babaeng ito, dahilan para mapatingin si Hana ng may pagkasuklam. May isang magandang babae sa harap niya at hindi niya man lang napansin. Sa silid-aralan, gumagawa ng takdang aralin si Nakama habang si Hana ay nakatuon sa paglalaro ng mahjong sa computer. Pagkatapos niyang manalo sa isang laro, inanunsyo niya na maaari nang makilala ni Nakama ang Diyosa na si Tanya. Lumabas na ginamit ni Hana ang pangalan ni Nakama para manalo, at napunta pa nga sa unang pwesto sa preliminary round ng isang kompetisyon na inorganisa ng taong ito na si Tanya. Kaya makikilala ni Nakama ang Diyosa sa mga susunod na araw at nagulat at nag-alala si Nakama dahil hindi man lang niya alam kung paano maglaro ng mahjong. Muling gumanap si Hana bilang isang strategist para bigyan siya ng katiyakan na gawin lang ang mga bagay na nakasanayan at naging maayos naman sila noong mga nakaraang araw, kaya nagpatuloy ang dalawa sa paglalaro ng mga video game nang walang anumang pag-aalala tungkol sa paparating na kompetisyon.
Lumipas ang oras at naging maayos na ang suot ni Nakama para lumabas nang makatagpo niya ang kanyang kaibigang si Akira, na matagal nang naghihintay sa labas. Maikling ipinaliwanag ni Nakama ang sitwasyon, pagkatapos ay tinanong kung bakit pumunta rito si Akira. Lumabas na parehong nabasa ni na Akira at Isami ang balita online at pumunta upang mag-cheer para sa kanya at dahil gusto rin nilang manood. Agad na nabuhayan ng enerhiya si Nakama at umalis ng bahay na puno ng sigla. Mabilis na nakarating ang grupo sa lokasyon na inanunsyo noon. Mag-isa na pumasok si Nakama sa isang pribadong silid upang makilala ang iba pang mga kalaban na makakaharap niya. Sa oras na ito, dumating si Miss Tanya upang ipakilala ang paligsahan. Nang makita si Nakama, ngumiti si Tanya at ipinahayag na interesado siya rito dahil, tutal, ang estilo ng paglalaro niya online ay nakakuha ng maraming atensyon. Habang nakatingin kay Nakama sa screen, tumangala sina Hana, Akira, at Isami na naghihintay. Mabilis na pumasok sa mesa ang apat na huling manlalaro, kasama na si Nakama, at sa kanila, siya lang ang baguhan. Simula pa lang ng laban, mabilis na sinunod ni Nakama ang sinabi ni Hana, ngunit mabilis siyang nahuli ng mga kalaban na kumuha ng maraming puntos. Medyo nag-alala sina Akira at Isami, ngunit inakala ni Hana na nagbibigay lang ito ng ilang puntos at babawiin nila ang lahat mamaya. Sa mesa ng mahjong, patuloy din sa paglalaro ang dalawa pang manlalaro, at sinunod ni Nakama ang sinabi ni Hana at naghagis ng purong puting tile, na walan muli ng puntos. Ang ganitong paraan ng paglalaro ay nagpabangkarote kay Nakama sa loob lamang ng dalawang turno na may negatibong puntos at nakapwesto sa huli sa lahat ng apat na manlalaro. Labis na nagulat ang mga komentarista, at lalong naging interesado si Tanya sa kanya, at gustong malaman kung ano ang susunod na gagawin ng taong ito. Hindi naintindihan ni Nakama, kaya hindi siya masyadong nag-alala. At nang maalala ang itinuro ni Hana tungkol sa pag-aayos ng mga tile, ibinunyag niya ang lahat ng kanyang mga tiles, na direktang nanalo ng ilang puntos. Nagsigawan at nagsasabi ng masama ang mga manunood sa paligid kay Nakama. Lumabas na nilabag niya ang mga patakaran, ngunit nagsalita si Tanya upang ipahayag na ang kompetisyong ito ay simbolo ng kalayaan, hindi nakatali sa mga patakaran, kaya't magpapatuloy ang laban. Bagamat hindi na magagawa muli ni Nakama ang mga bagay na iyon, labis na natuwa si Hana, tulad ng isang strategist sa likod ng lahat. Isang bagong round ang isinagawa, at agad na naalala ni Nakama ang itinagubilan ni Hana, na lumikha ng isang mahaba at magkakasunod na set ng random, pagkatapos ay tinawag ng hilaw, kalahating flush. Namangha ang lahat, at mas lalong ngumiti si Tanya ng may interes. Mabilis na naglaro ng mga tile ang isang manlalaro para makakuha ng preemptive winning advantage dahil minsan ay sinabi ni Hana na subukang kolektahin ang lahat ng East, West, North, South tiles at may magandang mangyayari. At nang makuha na niya ang lahat ng apat na set, agad na inihagis ni Nakama ang apat na tile. Pagkatapos ng sunod-sunod na walang kahihiyang maniobra, natakpe ni Nakama ang agwat kasama ang iba pang tatlo, kahit na nasa huling pwesto pa rin siya. Sa susunod na round, sa pagkakataong ito, lahat ng tile ay nakakalat, kahit na noong una ay medyo nalilito at nag-aalala siya. Napag-usapan na ito ni Hana, kaya agad siyang nagpatuloy sa paglalaro ng walang takot. Sa pangkalahatan, sa pamamagitan ng mga hindi pangkaraniwang galaw na ito, nanalo si Nakama sa susunod na dalawang round. Labis na nasasabik si Isami at lahat ng nasa ibaba ng audience. Ang paglipat mula sa negatibo patungo sa positibong puntos ay nangangahulugan na may pagkakataon na ngayon. Kahit na hindi siya manalo, hindi ito magiging kasing nakakahiya. Sa oras na ito, isa pang manlalaro ang naglabas ng tile, at hindi alam ni Nakama kung paano maglaro. Kaya nakinig pa rin siya kay Hana at naglaro, na nagdulot ng sunod-sunod na sorpresa at nagpalit din ng ekspresyon si Isami dahil sa kanya sa field. Sa oras na ito, ang tatlong manlalaro ay nakatuon sa pagpaligid kay Nakama. Ngunit dahil minsang sinabi ng isang matalinong pantas na si Hana na ang paglalaro sa mahjong ay katulad ng uno, agad na may kumpiyansang inanunsyo ni Nakama na lalaktawan niya ang kanyang turno. Mas lalong nasasabik si Tanya sa pagkamalikhaing ito. Sa pagkakataong ito ang huling round ngunit sa sandaling ito, nakatagpo si Nakama ng ilang mga disbentaha sa kanyang mga tile. Nag-aalala si Isami, ngunit maayos naman si Hana. Nakapaghatid na siya ng sapat na kaalaman sa kanyang disipulo. Si Nakama ay isa ring masipag at masunurin na disipulo,
at agad siyang sumabak sa labanan, na ginagawang tagumpay ang pagkatalo. Ginamit pa niya ang mga patakaran ng Uno para humiling ng pagpapalit ng mga turno, na nagpapabago ng kulay ng kanyang mga kalaban. Totoo nga, ang estilo ng paglalaro ng isang baliw ay isang bagay na hindi kayang sabayan ng mga propesyonal. Ang kakaibang laban na ito ay lalong nakaakit kay Miss Tanya. Dahil sa kanyang napakadominanteng estilo ng paglalaro, umangat si Nakama sa huling round upang maging ang tunay na panalo. Lalong naging interesado si Tanya at ngumiti siya at iniabot ang trepeo kay Nakama at nakipagkita rin ng pribado sa kanya pagkatapos ng seremonya ng paggawad ng parangal. Sa totoo lang, hindi naman masyadong mayabang si Nakama tungkol sa kanyang panalo dahil, tutal, ang estratehiya ay itinuro lahat ni Hana. Nang makita si Miss Tanya na papalapit upang manligaw, dali-daling tumanggi si Nakama ngunit inimbitahan siya sa isang pribadong silid upang makipag-usap ng kaunti. Namula si Nakama at sinubukang tanggihan siya, sinabing may iba na siyang mahal. Tinanggihan si Tanya at labis na nagalit, na agad na nagbago ang kanyang saloobin. Dahil sa kagustuhang makipag-ayos sa kanya, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na lumapit agad. Tumakas si Nakama sa takot, isinakripisyo ang isang manggas bago buti na lang ay nakatagpo niya sina Akira at Hana na naghihintay. Ngunit mas maaga nang umalis si Isami at kahit na nanalo siya, hindi niya nakita si Isami. Kung gayon, ano ang saysay? Nanghina si Nakama sa kawalan ng pag-asa na 13 araw na lang ang natitira bago ang katapusan ng mundo. Pagbalik sa bahay, si Isami ay nag-aalmusal kasama ang kanyang ama. Tila abala ang lalaking ito, or marahil ay sinasadya niyang gawin ito upang makalimutan ang anibersaryo ng pagkasawi ng kanyang asawa. Umalis si Isami sa hapagkainan sa harap ng kanyang katahimikan. Sa library, tinuturuan ni Isami si Nakama. Nang makita ang kanyang buntong hininga, natakot si Nakama na masyado itong walang isip at iniistorbo siya. Ngunit ang totoo, si Isami ay nababagabag lamang dahil sa kanyang ama. 10 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang ina. Ngunit mula noon, halos hindi na lumalabas ng bahay ang kanyang ama at hindi na dumalaw sa puntod ng kanyang ina, kahit isang beses, sa kabila ng pangako bawat taon. Ang focus ni Nakama ay ang katotohanan na pumupunta si Isami sa library upang mag-aral dahil sa kanyang ama at hindi dahil gusto niya itong makita. Nang marinig ang kwento, pinagalitan ni Hana si Nakama dahil sa pagiging masyadong walang isip. May 12 araw na lamang ang natitira bago ang apokalipsis, at wala pa rin siyang pakialam. Hinayla niya ang kamay ni Nakama at dinala ito sa bahay ni Isami. Gusto niyang ilabas nito ang ama nito sa bahay para maka-score kasama ang magandang babae. Dahil nasa library si Isami, pumunta si Nakama sa bahay at sa pamamagitan ng intercom ay niyaya ang ama nito na lumabas para mamasyal. Hindi na kailangang sabihin pa, agad na tumanggi ang ama, gamit ang dahilan na abala sa trabaho. Galit na galit si Hana sa kanyang kawalang isipan at pinabalik niya sa dati si Nakama. Ginamit ni Nakama ang magagandang babae bilang pain, ngunit hindi pa rin nagtagumpay. Galit na tinanong ni Hana si Nakama tungkol sa kaarawan ni Isami. Maya-maya, nagsimula ulit si Nakama. Sa pagkakataong ito ay ginamit ang dahilan na gusto niyang bumili ng regalo sa kaarawan para kay Isami at inaanyayahan itong mamili ng mga regalo ng magkasama. Matapos gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan sa pagsasalita, sa wakas ay binuksan ng ama ni Isami ang pinto. Sa harap ng kanyang walang pakialam na ugali, naramdaman din ni Hana na magiging mahirap ang kasong ito. Nang makalabas sila ng bahay, patuloy siyang tumingin sa paligid, pagkatapos ay huminto sa isang food stall. Patuloy na namangha ang ama ni Isami sa mga pagbabago sa panahong ito, hindi niya inaasahan na kaya pala ng mga tao na gawing puti ang curry. Pagkatapos niyang maubos ang puting curry, nakita niyang dumaan ang cheese stick at nagpatuloy silang tatlo sa pagkain. Patuloy na pinangunahan ng ama ni Isami ang grupo na kumain ng iba't ibang pagkaing paborito niya. Tutal, nakamit na nila ang layuning mapaalis ang ama ni Isami sa bahay, kaya ayos na ang pagkain lang. Naglabas ng alak, at nagsimulang magbulong ang lalaking nasa katanghaliang gulang tungkol sa kanyang yumaong asawa, at gusto pang ang bisitahin ito. Nang marinig ito, natakot ang buong grupo, iniisip na gusto na nitong magpakasawi at sinubukang pigilan siya. Lumabas na gusto lang pala nitong uminom habang nanunood ng mga lumang video kasama ang kanyang asawa, mga video na kahit si Isami ay hindi pa nakikita.
Pagkatapos magpaliwanag, pumunta silang tatlo sa shopping center para maghanap ng regalo para kay Isami. Maya-maya, pumili ang grupo ng regalo para sa kaarawan nito. Habang pauwi, gustong malaman ni Hana ang tungkol sa ina ni Isami. Kaya, tinanong ni Nakama ang kanyang ina kung may mga lumang litrato or video. Umuwi ang dalawa para maghanap ng mga lumang video sa album na mapapanood. Nanood si Nakama mula simula hanggang katapusan habang sinasabing isa itong kahangahangang babae. Pagkatapos manood, agad na nagpasya si Hana na tutulungan niya si Isami. Total, hindi niya maaaring hayaang hindi malaman ni Isami ang tungkol sa huling mensahe. Si Hana ay palaging masigasig sa mga bagay na may kinalaman sa pagmamahal ng ina at ama, marahil dahil isa siyang Diyos at hindi kailanman nagkaroon ng mga magulang. Nadama ni Nakama na hindi siya maaaring makialam sa mga gawain ng ibang tao. Ngunit sinabi ni Hana, kung gayon, kunwari na lang na ang boses na nagmumula sa telepono ay maaaring gayahin. Nang marinig ito, natuwa si Nakama at nais niyang gayahin ni Hana ang boses ni Isami para sa kanya, ngunit sinampal siya ng batang babae. Bumalik sa pangunahing paksa, plano ni Hana na gayahin ang boses ng ina ni Isami para tawagin siya. Nadama ni Nakama na imposible ito, ngunit ipinahayag ni Hana na dahil isa siyang Diyos, wala siyang hindi magagawa. Kinabukasan habang nag-aaral sa library, tiningnan ni Nakama si Isami ng matagal, pagkatapos ay tinanong kung gusto nitong makipag-usap sa kanyang ina kung maaari. Tumangala si Isami sa kanya ng puno ng pagdududa. Ipinaliwanag niya na kamakailan lamang ay interesado siya sa mahika at nakahanap ng telepono na maaaring kumonekta sa underworld, nais niyang subukan ito ng isang beses. Tinanong ni Isami kung nasubukan na ito ni Nakama dati, at naalala ni Nakama na noong una, ginamit din ni Hana ang pamamaraang ito upang magpanggap na si Sasuke ang kausap niya, kaya mabilis niya itong inalis sa atensyon upang makalimutan ito. Lumabas ang dalawa sa silid ng library at pansamantalang umupo sa isang upuan, at kinuha ni Isami ang telepono at itinapat ito sa kanyang tainga. Sa kabilang linya nga ay boses ng kanyang ina, na labis na ikinagulat at ikinalungkot ni Isami. Tinanong ni Isami kung nasaan ang kanyang ina at kung maayos ba ang kanyang pamumuhay, at gumamit si Hana ng panggagaya ng boses upang sagutin siya. Nagtanong pa si Isami, noong araw na nasawi siya, nalungkot ba siya? Sumagot lamang si Hana na walang hanggan ang buhay at ang bawat buhay ay dapat magtapos sa isang punto. Sinabi rin ng kanyang ina na malapit na siyang pumunta sa kabilang buhay, at tuwing namimiss niya ito, pakipanood po ang video message na iniwan niya. Nabigla si Isami, ngunit ibinaba na ng kanyang ina ang tawag. Gusto sanang pigilin ni Isami ang boses na ito, ngunit tuluyan nang naka-off ang telepono. Agad niyang ibinalik ang telepono kay Nakama at tumakbo pa uwi. Hindi pa kailanman naging ganito kabalisa ang kanyang mukha. Pagka-uwi niya, tinanong agad ni Isami ang kanyang ama tungkol dito, at alam ng lalaki na hindi na siya maaaring magsinungaling, kaya pumayag siyang panoorin ito, ngunit hanggang kalahati lang. Sa video ay binabati ng kanyang ina si Isami ng maligayang kaarawan sa edad na 7, sa edad na 13, sa edad na 18. Sa video, ipinahayag niya na mayroon siyang mahiwagang kapangyarihan upang matulungan ang pamilya na maging mas masaya, at sinusubukan niyang gawin ito araw-araw. Matapos batiin si Isami ng maligayang kaarawan sa edad na 18, hiniling niya sa mag-ama na agad siyang kalimutan at sirain ang video message na ito. Agad na inaf ng kanyang ama ang video at hindi pa siya nagkaroon ng lakas ng loob na panoorin ang iba pa. Tahimik na kinuha ni Isami ang video na ito, pagkatapos ay hiniling sa kanyang ama na panoorin ng sama-sama ang natitira. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya pa rin itong i-play ang video. Patuloy na pinag-uusapan ng ina ang kanyang asawa, umaasa rin na magpapatuloy ito sa buhay at makakahanap ng bagong babae, kahit na tiyak na magiging mahirap ito. Alam din niya na pagkatapos ng kanyang pagkasawi, hindi na kasing aktibo at masayahin si Isami gaya ng dati. Sa wakas, kumuha siya ng wand at sombrero ng mangkukulam, nais niyang gawin ang kanyang mahika, nais niyang mamuhay ng masaya ang kanilang pamilya at makalimutan siya. Sa pagtatapos ng video, hindi napigilan ng ama ang kanyang mga luha. Paano sila mabubuhay ng pareho nang nakakalimutan siya? Ngunit ngumiti si Isami at gusto niyang matupad ang mahika ng kanyang ina. Kailangan nilang magpatuloy sa buhay at sinabihan ni Isami ang kanyang ama na lumabas at mamuhay ng maayos, makilala ang maraming bagong tao.
Tahimik ang kanyang ama, at isinandal ng dalawa ang kanilang mga ulo sa isa't isa, habang tinitingnan ang alaala ng kanyang ina. Ang mga larawan ng buong pamilya na muling nagkita ay paulit-ulit na ipinapalabas. Sa wakas, ang mag-ama ay magkasamang pumunta sa puntod ng kanilang ina na parang tatapusin ang paghihirap at magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos nito, sina Nakama at Hana ay naglalaro ng mga video game sa silid ng makarinig sila ng katok sa pinto. Dali-daling lumapit si Isami upang pasalamatan si Nakama para sa kanyang mahika pati na rin sa pagtulong sa kanya sa panahong ito. Sa napakagandang kapaligiran, nais ni Nakama na muling umamin sa kanya. Akala ni Hana sa itaas ay umamin na si Nakama, kaya't labis siyang natuwa para sa kanya at medyo nagsisisi rin. Ngunit sa sandaling ito, natatarantang pumasok si Nakama sa silid, kaya hindi pa rin siya nang ahas na umamin at galit na hinampil siya ni Hana ng unan. 11 araw na lang ang natitira bago ang katapusan ng mundo, at duwag pa rin siya. Sa basketball court, naglalaro ng basketball sina Nakama at Akira. Dahil sa kanilang perpektong koordinasyon, nagawa nilang malampasan ang depensa ng kalaban. Ngunit nang malapit na silang mag-shot, biglang nagising si Nakama. Panaginip lang pala ang lahat at nasa bahay pa rin siya. Nagsimula na ang isa pang bagong araw, at dahan-daang bumangon si Nakama upang simulan ang isang bagong araw. Kumakain ng pakwan sina Hana at Nakama habang pinagmamasdan ang kalye. Nang makitang lahat ay nakabihis ng maayos at pupunta sa festival, agad na na-excite si Hana, at gusto na ring pumunta sa festival. Dahil kailangan pang mag-aral ni Nakama, iminungkahi niya na sumama ang kanyang ina or si Akira. Ngunit tumanggi si Hana at naisip niya na ang isang summer festival ay para magsaya kasama ang isang malaking grupo ng mga kaibigan kabilang sina Sara, Akira, Isami, Tanya, Genji, at Nakama. Nagulat si Nakama nang marinig niyang binanggit ni Hana si Tanya. Ngunit kinumpirma ni Hana na tiyak na darating ang taong ito. Dahil wala nang pagpipilian, tinawagan ni Nakama si Tanya upang magtanong, at tama nga, dahil nakansela ang kanyang trabaho, malapit lang si Tanya. Kaya mabilis na tinawagan ni Nakama ang iba. Nabalitaan ng ina ni Nakama ang balita at kinuha ang lumang yukata ni Sara para isuot ni Hana. Ngunit dahil kung aalisin niya ang mga damit sa kanyang katawan, hindi na siya magiging Diyos, tinanggihan ni Hana ang alok kahit na gusto niya. Binigyan siya ng ina ng malaking baon para makabawi. Pagkatapos, sina Hana, Nakama, at Sara na nakasuot ng yukata ay nakatayo sa labas at naghihintay sa iba. Dumating din si Isami na nakasuot ng napakagandang yukata na nagpamula kay Nakama, patuloy na pinupuri ang kanyang kagandahan. Pagkatapos ay dumating rin sina Genji at Akira upang makipagkita sa grupo. Naghihintay din si Miss Tanya sa kanyang yukata, at pagdating niya ay matagal silang nagtalo ni Hana. Nang makitang nakakakuha ng atensyon si Tanya mula sa mga tao sa paligid, mabilis na pumasok ang grupo sa templo upang lumahok sa pagdiriwang. Gusto ni Hana na subukan ang lahat ng pagkain sa pagdiriwang, at inanyayahan ni Isami ang lahat na kumain ng tamaisan, isang sikat na pagkain sa kanluran na binubuo ng mga itlog na nakapatong sa pagitan ng mga shrimp crackers at napakasarap. Agad na sumang-ayon si Hana, at bumili ang grupo ng isa para subukan, pagkatapos ay agad na ibinuka ang kanilang mga bibig sa pagkamangha. Kahit na mga itlog lamang ito na nakapatong sa pagitan ng mga shrimp crackers, ito ay talagang masarap at angkop para sa lahat ng edad. Sa oras na ito, sina Nakama at Isami ay pumunta sa isang stall ng goldfish scoopang, at tila napaka-propesyonal ni Isami sa larong ito. Tinuruan niya si Nakama na ilagay ang scoop sa ibabaw ng tubig ng ilang sandali. Hintayang magtipo ng mga isda, pagkatapos ay i-flip ito upang mahuli ang mga ito. Nagustuhan ito ni Nakama at agad na umupo upang subukan. Habang nagiging malapit ang dalawa, galit na sumigaw si Hana, na gustong maglaro ng iba pa. Ano nga ba ang interesante sa mga isdang ito? Pagkatapos ay inanyayahan ni Akira ang grupo na mag-shooting. Sinabihan siya ni Nakama na gamitin ang baril para matamba ang bagay na gusto niya, at sa kanya ito makukuha. Agad na tinutok ni Hana ang isang penguin, ngunit pagkatapos ng 3 putok, hindi pa rin niya ito matamba. Sinabi sa kanya ni Nakama ang isang masakit na katotohanan at imposibleng matamba ang bagay na iyon gamit ang lakas ng baril na ito. Ngunit inisip ni Hana na walang imposible, matutamba ang stuffed animal kung sabay nilang tiyempohan ang kanilang mga putok.
Pagkatapos ay kumuha si Nakama ng baril para sabay na magpaputok para tulungan siya. At totoo nga, natamba ang penguin stuffed animal. Nang makita ito, hiniling ni Isami kay Nakama na turuan siya ng ilang laro, at hindi komportable si Hana na ninakaw ang kanyang credit. Nag-isip sandali si Nakama, pagkatapos ay nagpa siya na turuan siyang maghagis ng bola. Dahil sa gabay ni Nakama, or dahil mahusay na siya, mabilis na natama ni Isami ang 4 na numero ng sunod-sunod. Naglakad papunta sa isang mask stall, masiglang pumili si Hana ng isang demonyong maskara para mapaglarong asaran ang lahat. Nakita ni Nakama na nasisiyahan siya ng husto at ngumiti rin. Sa oras na ito, itinuro ni Akira ang isang haunted house para aanyayahan ang lahat na pumasok. Tuwang-tuwa si Sarah na makita ang haunted house, kaya mabilis na pumasok ang grupo. Nang makapasok na ang lahat ng mga babae, binigyan ni Akira si Nakama ng isang piraso ng tela na parang may pakana ang dalawa. Nanguna si Tanya at sa likuran niya ay sina Isami, Hana, at Sarah na tumitingin sa paligid. Matapos matakot sa mga props sa silid na iyon ng ilang sandali, agad na tumakbo palayo ang buong grupo sa takot. Ilang sandali pa, sa wakas ay hinihingal na ang grupo at nakatakas mula sa nakakatakot na bahay na iyon. Kahit takot, lahat ay labis na natuwa sa kanilang naranasan. Sa haunted house, sina Akira at Nakama ay mahusay na nagtulungan upang matagumpay na matakot ang lahat ng ganoon. Nang banggitin ang Inter-High Tournament, palaging nararamdaman ni Nakama na hindi niya kayang makipagsabayan, at iyon ang dahilan kung bakit natanggal ang kanyang paaralan. Ngunit inakala ni Akira na ito ay dahil mahina lamang ang kanilang paaralan sa simula pa lamang. Nagngitian ang dalawa, pagkatapos ay mabilis na umalis. Pagkaalis sa haunted house, natuwa si Hana sa laro ng paghila ng lubid. Pagkatapos marinig ang mga patakaran, mabilis na napagtanto ni Hana na ito ay isang panloloko. Ang paghila ng lubid ay hindi talaga magbubunga ng anumang premyo. Pagkatapos niyang magsalita, isang grupo ng mga tulisan ang dumating na gustong makipag-ayos sa kanya. Mabilis na hinailan ni Nakama si Hana upang tumakas at matapos makatakas mula sa mga gangster, naglaro sina Hana at Genji ng joint dislocation game, at sumali rin si Tanya. Napansin ni Nakama si Isami na nakatayo sa isang sulok at mabilis na tumakbo palapit upang yayain siyang sumama. Katatapos lang maglaro ni Hana nang mapansin niyang wala na si Nakama sa likuran niya, ngunit masayang nakikipag-usap kay Isami sa malayo. Agad siyang tumayo at umalis, naglalakad habang may inis at galit na nararamdaman. Para sa paghihiganti sa buhay, nakahanap si Hana ng isang lalaking lakan na aanyayahan. Takot na takot ang lalaking lakan at agad na tumakbo palayo. Naghanap siya ng ibang aanyayahan, ngunit ang taong ito ay may kasintahan na at mabilis na tumakbo rin palayo. Tahimik na isinuot ni Hana ang kanyang maskara, pakiramdam niya ay nag-iisa. Pagkatapos maglakad-lakad ng ilang sandali, lumipat si Hana sa isang container upang sumilong mula sa init dahil masyadong mainit. Ngunit pagkapasok niya, sumara ang pinto at nagsimulang gumalaw ang sasakyan. Sinubukan ni Hana na kataukan ang pinto para humingi ng tulong, ngunit wala siyang magawa. Ilang sandali pa, nang magtipon muli ang grupo, napagtanto nilang nawala na si Hana. Kaya, mabilis silang naghiwalay upang maghanap. Matapos magtanong sa maraming tao sa paligid, natagpuan ng grupo ang paradahan ng truck kung saan kara-rating lang ni Hana. Mabilis na tinanong ng grupo ang kalapit na driver ng truck at nalaman nilang kakaalis lang ng isang refrigerated truck na patungong Tokyo. Si Hana ay isang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, kaya wala siyang ibang kapangyarihan. Kaya naman, agad na nagmaneho sina Nakama at Akira upang habulin ang truck. Sa oras na ito, nakakulong pa rin si Hana sa nagyayelong truck. Naabutan ni Akira ang refrigerated truck at sinabihan si Nakama na ituring na lang itong parang paglalaro ng basketball at tumalon sa truck. Lumabas na naaksidente pala si Akira at nawalan ng kakayahang maglaro ng basketball. Kaya, wala nang pagkakataon ang dalawa na maglaro ng bola nang magkasama sa court. Dahil sa paghihikayat ni Akira, agad na tumalon si Nakama sa truck at sa bintana ay sinabihan ang driver na huminto agad. Sa wakas, naintindihan ng driver at agad na pinahinto ang truck at binuksan ang pinto sa likod. Sa loob ng truck, nanginginig at halos natigilan si Hana. Sa huli, nakabalik pa rin ang grupo sa festival, sama-samang pinapanood ang mga tanawin sa gabi sa lungsod.
Nang dumating ang oras, pumutok ang mga paputok sa kalangitan, at tiningnan ni Nakama ang mga tanawin sa paligid, iniisip kung babalik pa kaya ang ganitong tag-araw. Sa puntong ito, 9 na araw na lang ang natitira bago ang katapusan ng mundo. Ang mga isda mula sa Summer Festival ay dinala na sa bahay ni Nakama para alagaan. Nag-aaral si Nakama nang pumasok si Hana, ipinaalala sa kanya na 7 araw na lang ang natitira bago ang katapusan ng mundo. Kasabay nito, natapos na rin ni Sarah ang pagsulat ng script ng pelikula, at medyo ikinatuwa ni Nakama ang balitang ito. Ibinigay ni Sarah ang script sa kanilang dalawa para basahin. Pagkatapos basahin ito, agad na bumuhos ng papuri si Nakama sa kanyang kapatid. Bagamat napakaganda nito, tila wala silang kakayahang gawin ito. Total, napakaraming elemento ng pantasya. Narinig ito, agad na itinuro ni Hana ang kanyang sarili. Sa pag-aakalang siya ang pinakaangkop na tao para sa babaeng pangunahing papel, ngunit naisip ni Nakama na mas angkop si Isami. Matapos ang ilang pagtatalo, pumayag si Sarah na si Hana ang maging babaeng pangunahing papel dahil masyado itong madaldal. Tungkol naman sa mga isyong may kaugnayan sa mga tauhan ng pelikula na mag-imbita ng mas maraming tao, sinabihan ni Hana si Nakama na mabilis na tipunin ang 500 lalaki dito. Hindi pumayag si Nakama noong una, ngunit para sa kanyang kapatid, hindi siya nag-atubiling tawagan ang lahat. Maya-maya pa ay dumating na sina Isami, Tanya at Genji kasama si Akira at 2 pang tao. Kabilang sa grupong ito ang Lone Shark na nag-reform matapos harapin ni Nakama at nagbukas ng bagong landas. Dinala rin ni Tanya ang kanyang mga tauhan dito para gumawa ng pelikula. Kailangan nila ng mga sponsor, kaya gusto ni Nakama na humingi ng suporta kay Tanya sa pamamagitan ng ilang props, labor, at marami pang ibang bagay. Mababaliw na si Tanya at higit pa rito, nang marinig na si Hana ang magiging bidang babae, mas lalo siyang hindi kumbinsido at agad na gustong magkompetensya ng dalawa para sa bidang babae. Nagkaroon ng pagkakataon sina Akira at Genji na magkakilala, at unti-unting naging magkaibigan ang lahat, kaya naman tuwang-tuwa si Nakama sa lugar na ito. Dahil kailangan pa nilang maghintay na matapos ang storyboard, inanyayahan ni Hana ang grupo na maglaro. Nakaramdam ng interes sina Isami at Tanya. Kaya, pumunta ang 4 na miyembro sa kwarto ni Nakama para maglaro. Maya-maya, natapos na ang storyboard, at bumalik ang lahat para pag-usapan ang pelikula. Ang script ni Sarah ay tungkol sa isang babaeng bida na malamaya, ngunit may taglay na kasanayang kayang magligtas sa mundo mula sa pagkawasak. Kasama ang kanyang childhood crush, sinabihan ni Hana si Nakama na gumanap bilang kanyang childhood sweetheart, at walang nagawa si Nakama kundi tanggapin ito. Dahil kailangan nilang bumili ng mga props at costume, ibinigay ni Tanya kay Nakama ang kanyang itim na card. Matapos makumplito ang paghahanda, isinuot ni Nakama at Hana ang kanilang mga uniforme at nagsimulang umarte sa ilalim ng direksyon ni Sarah. Kapag nagsimula na silang umarte, hindi na sinusunod ni Hana ang diwa ng script. Ngunit, sa kabaligtaran, hinayaan pa rin sila ni Sarah na magpatuloy, at walang magawa si Nakama na magpatuloy. Patuloy pa rin ang eksena, ngunit dahil sa napakasamang kumanta ni Hana, napilitan ang sponsor na si Tanya na magmadali sa pagpigil sa kanyang pagkadismaya. Nagtalo ang dalawa ng ilang sandali, at kinailangan ni Nakama na ilayo ang babaeng bida, si Hana. Muling kinuna ng eksena, hindi pinansin ang tunog dahil napakaganda pa rin ang kuha. Lumipat sa susunod na yugto, gumanap si Tanya bilang isang matandang taga-nayon at nagsimulang lumahok sa pag-arte. Sa eksena ng pagluluto sa hurno, patuloy na ginagamit ni Hana ang kanyang kapangyarihan upang tuluyang basagin ang mga itlog, at si Nakama bilang isang childhood sweetheart ay niyakap siya upang aliwin siya. Namumula ang dalawa, nagtitinginan. Sa oras ng pahinga, nakaupo sina Nakama at Hana at nagpapahinga sa damuhan. Naalala ni Hana noong iniligtas siya ni Nakama, at sinabi lang ni Nakama na sa huli ay malaki ang naitulong niya sa kanya at sa lahat, at higit sa lahat, ang tag-araw na ginugol kasama si Hana ay napakasaya. Habang pinag-uusapan ang apokalipsis, nagdala ang ama ng mga merienda para sa lahat. Nakita siya ni Sarah at agad na binigyan siya ng papel kasama sina Isami at Tanya. Dahil kailangan ng CGI ang eksenang ito, ipinakita ni Hana ang kanyang kasanayan sa software, patuloy na binabago ang paligid mula sa kalangitan hanggang sa gitna ng Tokyo at marami pang ibang kakaibang background hanggang sa tuluyan itong makuha ng tama.
Sa bandang hapon, nagpa siya ang grupo na itigil ang pag-film at umuwi. Habang naglilinis kasama si Nakama, biglang tumawa si Isami. Labis siyang natuwa dahil ngayon ay laging masaya si Nakama sa tabi ni Hana, kaya naman labis din siyang natuwa, at naiinggit pa nga. Naguguluhan pa rin si Nakama nang umalis na si Isami. Sa gabi, masayang nahiga si Hana sa kama. Nang makita si Nakama na nag-aalala tungkol sa pag-aaral, ipinahayag niya na dapat nilang pahalagahan ang oras matapos ang lahat ng apokalipsis, dahil masayang nag-usap ang dalawa, na nagtapos sa isang mahabang araw. Sa ibang lugar, galit na hinak ni Hiroto ang kamera ng isang laboratorio. Si Dr. Koriji, kahit na nasa listahan, ay wala sa kamera. Kaya matapos linlanggan ang sistema ng seguridad, agad silang pumunta sa korporasyong iyon upang imbestigahan ang bagay na iyon. Pagpasok ng palihim, ang mainit na kapaligiran sa silid ay nagpabilis sa pag-asikaso ni Hiroto. Ngunit kahit na nakarating na siya rito, hindi pa rin ma-access ang impormasyon ni Dr. Korji. Pagkatapos ng ilang minutong pagkadismaya, nagpa siya si Hiroto na isagawa ang kanyang plan B. Hanggang halos magbukang liwayway, nasa loob pa rin ng kotse si Hiroto, patuloy na sinusuri ang mga kamera. Hindi maintindihan ng kasama niya kung bakit nakatutok si Hiroto sa pasilidad na ito. Ginawa ito ni Hiroto batay sa datos na kanyang sinuri, at tiyak na hindi pagkakamali ang pakikipagtulungan ni Dr. Koriji sa pasilidad ng pananaliksik na ito. Sa sandaling iyon, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng suit ang nagpakita sa screen ng camera, at tila papunta na siya sa laboratorio. Sa isang iglap, natamba siya ni Hiroto at ng kanyang kasama sa isang atake, kinuha ang kanyang employee card upang makalusot sa loob ng laboratorio. Mula roon, patuloy na binuksan ni Hiroto ang kanyang control panel upang magnakaw ng datos. Doon, nakakita siya ng isang research paper tungkol sa natural na immune system. Kaakit-akit ang datos, ngunit walang bakas ni Dr. Korji. May nakita ring kawili-wiling bagay ang kasama ni Hiroto. Ito ay isang liham na ipinadala sa pagitan ni Dr. Korji at ng isang nagngangalang Mick Arocha. Mabilis na sumakay ang dalawa sa kotse at nagmaneho papunta sa isang address sa liham. Ang bahay sa harap nila ay kasalukuyang giniba at tila huli silang dumating. Matapos tanungin ang mga manggagawa, nalaman nilang pareho na ang lugar na ito ay sinimulan ng Gibeon simula pa noong simula ng buwan. Ginampanan ni Hiroto ang papel ng pamangkin ng dating may-ari, na gustong hanapin ang kanyang lolo, ngunit sinabi ng mga manggagawa na wala silang impormasyon at ang mga ari-arian ay kinuha na kahapon. Kumunat ang noo ni Hiroto, agad na bumalik sa kotse upang tingnan ang mga kamera sa nakapalibot na lugar. Pumunta sila sa isang scrap processing center kung saan dinala ang mga ari-arian ng bahay na iyon. Si Hiroto ay balisang naghahanap sa basura nang lumabas ang isang manggagawa. Matapos magtanong, nalaman nilang ang mga gamit mula sa bahay na iyon ay pinoproseso sa loob ng pabrika. Walang gaanong sinasabi, agad na pumasok ang dalawa sa pabrika, at nakita lamang ang mga gamit na isa-isang ipinapasok sa cutting machine. Walang imak, tumalon si Hiroto sa conveyor ng cutting machine, hinahalungkat ang bawat kahon. Nang matagpuan na niya ang hinahanap, nadulas si Hiroto at muntik nang mahulog. Nang tila magiging giniling na karne na siya, mabilis siyang hinayla ng kasama niya pataas. Nang matagpuan na nila ang kanilang kailangan, dahan-daang umalis ang dalawa. Hawak ni Hiroto ang isang larawang nakuha niya mula sa press, na nagpapakita ng isang mayabang na ngiti, sa wakas ay nahuli na niya ang kailangan kay Dr. Korji. Sa larawang iyon, ang lalaking nagngangalang Korji ay magkahawak kamay sa isang batang may kulay rosas na buhok na si Hana talaga. Sa oras na ito, 6 na araw na lang ang natitira bago ang apokalipsis. Dumating ang isang bagong araw at iminulat ni Hana ang kanyang mga mata, nakita ang isang lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang mga salita ng taong ito ay paulit-ulit na umalangaw sa kanyang mga tainga, na nagpapaalala sa kanya na magiging maayos din siya. Si Hana noong mga oras na iyon ay nag-aalala tungkol sa lalaking ito, ngunit sinabi lamang nito na maayos siya, pagkatapos ay mabilis na umalis. Ang ina nila Nakama, na natutulog, ay narinig si Hana na bumubulong habang natutulog, may tinatawag. Tila ito ang lolo ni Hana at dahan-dahan niyang niyakap ang batang babae. Sinasabing sila ng kanyang asawa ay nagmamalasakit din dito dahil isa itong kahangahangang tao. Nagsimula ang isa pang bagong araw.
Nagbihis ang lahat ng kanilang mga costume at nagpatuloy sa pag-arte. Si Sarah ay nag-film sa likod ng mga eksena para sa lahat, at si Akira, kasama ang lahat ng nakakita nito, ay agad na nagmadali sa screen upang makipag-usap sa isa't isa. Nang makita ito ni Hana, ay tumalon din ito upang makipag-usap sa kanila. Sa di kalayuan ay sina Isami at Nakama ay sabay-sabay na naglilinis ng kagamitan. Tahimik na nakatayo si Nakama mula sa malayo, pinapanood ang lahat na nag-uusap, iniisip kung paano darating ang apokalipsis sa loob ng ilang araw at maging si Hana ay aalis. Kahit papaano ay medyo nalungkot siya at hindi siya masyadong handa para sa araw na ito. Nang dapit hapon, mahimbing na natutulog si Hana, hindi niya alam na may pribadong pag-uusap sina tatay at nanay kay Nakama. Tinanong ni Nakama ang kanyang mga magulang kung kailan aalis si Hana. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, nagpa siya ang dalawang magulang na sabihin kay Nakama ang totoo. Sa totoo lang, hindi kamag-anak ni Hana ang pamilyang Narakami. Isa lamang itong kasinungalingan at sa katunayan, si Hana ay apo ng isang taong may utang na loob ang kanyang mga magulang. Pumanaw na ang kanyang ina, at muling nag-asawa ang kanyang ama at namumuhay ng ibang-iba. Sa kasalukuyan, nawala nang walang bakas ang lolo ni Hana. Dahil alam niyang hindi na siya mabubuhay ng matagal, hiniling niya sa kanilang pamilya na alagaan siya. Sinabi ng lolo na papabihisan niya si Hana sa isang misteryoso at kaina-hinalang paraan at hiniling sa pamilya na tulungan siya. Sinabi ng ina kay Nakama na kung gusto niyang malaman kung gaano katagal mananatili si Hana, kailangan niyang tanungin mismo ang batang babae. Kinabukasan, tahimik na nag-iisip si Nakama sa kanyang silid nang biglang pumasok si Hana na gustong maglaro. Nang makita siya ni Nakama, direktang sinabi niya na alam na niya ang lahat. Sinabi ni Hana na minsan lang siyang naging tao, at ngayon ay isa na siyang Diyos. Hindi ba't ginamit na niya ang kanyang kapangyarihan para kay Nakama? Ayon sa sinabi niya, si Hana ay naging Diyos 300 araw na ang nakalilipas. Hindi niya malinaw sa nangyari ngunit alam ni Nakama na kasinungalingan lamang ito. Gusto ni Nakama na malaman ang higit patungkol kay Hana. Ngunit naisip ni Hana, ano ang silbi ng paglilinaw ng lahat ngayon? Napakasakit ba ng hindi pagtuklas ng katotohanan? Narinig ito, sandaling natahimik si Nakama, pagkatapos ay humingi ng tawad sa kanya sa paggawa ng isang bagay na walang ingat. Alam na alam ni Hana na hahanapin ni Nakama ang kanyang ama ng mag-isa. Bukod dito, sa kapangyarihang ito, halos alam din niya kung saan ito nakatira. Ipinahayag lamang ni Nakama na pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa pamilya, hindi ba't si Hana ang laging pinakamasigasig. Sa pagkakataong ito, gusto niyang siya ang tumulong sa kanya. Nang marinig ito, kinailangan ni Hana na tanggapin at sumang-ayon na samahan siya. Batay sa pahiwatig ni Hana, nakahanap si Nakama ng isang lokasyon na napakalapit sa dagat. Nang malaman niyang hindi pa nakakapunta si Hana sa dalampasigan, agad na iminungkahi ni Nakama na dumaan muna sila para makita ito kahit isang beses. Ngunit para makarating doon, hindi sila makakapunta sa isang araw at kailangan nilang magpalipis ng gabi. Kaya't pumunta si Nakama sa kanyang ina upang humingi ng pahintulot na pumunta silang dalawa. Masayang sumang-ayon ang ina ni Nakama nang marinig ito at nagluto pa ng pagkain para sa kanilang dalawa. Nang makapaghanda, agad na sumakay sina Nakama at Hana sa tren upang simulan ang kanilang paglalakbay. Paglipat sa bus, tanghali na, kaya kinuha ng dalawa ang kanilang mga bento box para sa tanghalian. Simula noong araw na pumunta si Hana sa bahay ng mga Narakami, unti-unting naging mas matamis ang kanilang tamagoyaki, tulad ng gusto niya. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, huminto ang bus. Nakarating sila sa isang maliit na nayo na walang sasakyan, kaya kinailangan ni Nakama at Hana na maglakad. Sa mainit at maaraw na panahon na ito, pareho silang pagod na halos magkalas. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang medyo malaking mansyon. Pagkatapos ay pinindot ni Nakama ang doorbell, ipinapahayag na kakilala niya ang isang kakilala ng may-ari ng bahay at nais niya itong makausap ng kaunti. Kahit labis na kinakabahan, sinubukan pa rin ni Nakama na magsalita ng malinaw kung paano niya gustong pag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol kay Hana. Hindi masyadong nagsalita ang lalaking nakarinig nito at pinapasok silang dalawa. Pagkabukas pa lang ng pinto, dalawang maliliit na bata, isang lalaki at isang babae, ang masayang tumakbo palabas para maglaro, mukhang napakasaya. Tahimik na hindi sila tiningnan ni Hana.
Naupo silang dalawa sa silid ng ilang sandali bago lumabas ang ama ni Hana. Isa itong payat at medyo masungit na lalaki at tahimik na tiningnan siya ni Nakama, pakiramdam niya ay hindi ito naiiba sa isang ordinaryong lalaki. Nang banggitin si Hana, sinabi lang niya na ang bata ay namuhay ng napakahirap. Nang marinig ni Nakama ang mga salitang ito, may naramdaman si Nakama na kakaiba sa paligid. Pumasok ang babae ng pamilya na may dalang tsaa para sa lahat. Ngunit nagulat si Nakama nang mapagtanto na isang tasa lang ng tsaa ang inilagay niya sa kanyang pwesto sa mesa. Tila ayaw nilang makita or mas malala pa, hindi nila nakita si Hana rito. Pero sa totoo lang, masyadong nag-iisip si Nakama. Gusto lang sana ni Hana na uminom ng hiwalay na tasa ng milk tea. Sandaling kumalma, nagsalita ang lalaki at tinanong kung sino ang babaeng kasama niya sa tabi niya. Nagulat si Nakama, at sinabing ito ay si Hana, ang kanyang anak. Gulat na gulat ang lalaki hanggang sa puntong hindi makapaniwala, paano nangyari ito. Ipinaliwanag ni Hana na siya ay naging isang Diyos ngunit nahirapan ang kanyang ama na paniwalaan ito. Hindi lang iyon, labis din ang gulat ng kanyang bagong asawa kaya nabitawan niya ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Walang naintindihan si Nakama sa tabi nila, bakit ganito ang kilos ng lahat. Ang pangyayaring ito ay mas malala pa kaysa sa kanyang naiisip. Sa wakas, sina Hana at Nakama ay dinala sa isang malaking dalampasigan. Sa tabi nila ay isang aso na nagngangalang Munan. Masayang tumakbo at nakipaglaro si Hana sa asong ito at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang dagat. Kinausap ng lalaki si Nakama. Una ay humingi ng tawad dahil hindi niya sila matanggap sa bahay, pagkatapos ay tinanong kung ano ang kanyang itatanong. Sinabi lang ni Nakama na gusto niyang marinig itong magkwento patungkol kay Hana, ngunit ipinahayag ng lalaki na ang tanging alam niya ay si Hana hanggang sa edad na 7. Ang bata ay ipinanganak na may sakit na henetiko na tinatawag na Logos syndrome, isang sakit na kinabibilangan ng brain wasting at neuromuscular wasting. At nang maging adulto, unti-unting humihina ang mga kalamnan ng pasyente hanggang sa punto ng kasawian. Ayon sa kanyang alaala, hindi kailanman makatayo or makapagsalita si Hana. Ang mas ikinagulat niya ay ang kawalan ng protocol ng paggamot para sa syndrome na ito, ngunit ang pagtayo ni Hana sa harap niya ay hindi isang ilusyon. Bamulong ang lalaki, pakiramdam niya ay hindi niya alam kung matutuwa ba siya na gumaling na si Hana or susuntukan ang sarili dahil sa pag-iwan sa kanya at paghahanap ng bagong pamilya. Pagkatapos ay ngumiti siyang muli at nagpatuloy. Bata pa rin si Nakama at natural, maraming bagay ang hindi pa niya naiintindihan. Ang pagpapakita sa kanya ni Nakama ng isang malusog na Hana pagkatapos ng lahat ng panahong ito ay talagang malupit, na nagpapalalim sa kanyang pakiramdam tungkol sa kanyang tungkulin bilang ama nito. Tinanong muli siya ni Nakama kung ayaw ba niyang tumira si Hana kasama niya. Ngumiti lamang ang lalaki sa kanyang kawalang muwang, pagkatapos ay nagpatuloy. Ang paglaki ni Hana sa sakit ay sumire sa kanyang pamilya at pakiramdam ng kanyang ina na siya ang may pananagutan sa kalagayan ni Hana at hindi niya mapapatawad ang sarili, kaya nagpakasawi siya. Narinig ito, nakaramdam si Nakama ng matinding kirot sa kanyang puso. Gayunpaman, natuwa pa rin siya na maipakita na niya sa kanya ang imahe ng isang malusog na Hana ngayon. Mahinahon ngunit prangka ang sinabi ng lalaki. Sa alinmang pagkakataon, ayaw niyang makita ito at ito ay mga bagay na tanging ang mga nakaranas na ang makakaintindi. Nagalit si Nakama sa mga salitang ito at malinaw na napakabuting bata ni Hana, kaya hindi rin niya alam kung paano niya ito naiwan. Tiningnan niya ang figure ni Hana na masayang naglalaro kasama ang asong si Munan. Noon sa kabila ng pagsisikap, hindi niya mapigilan ang sakit nito at tinanggap ang pagsuko upang protektahan ang kanyang kasalukuyang buhay at hindi iyon naging madaling desisyon. Hinigpitan ni Nakama ang pagkakahawak sa kanyang manggas at hindi pa rin niya maintindihan ang kanyang mga salita. Muling ipinaalala sa kanya ng lalaki, ang Logos syndrome ay wala pa ring protocol sa paggamot at kahit ang isang doktor na tulad niya ay hindi pa nakarinig nito. Pinayuhan niya ito, ang liwanag mula sa mga himala ay nagpapakita lamang sa isang sandali. Sa huli, ang realidad ay laging nandyan. Tahimik si Nakama at hindi siya sinagot. Lumubog na ang araw, at tinawagan ni Nakama si Hana para sumama sa kanya, at tinanong din kung may sasabihin siya sa kanyang ama. Sinabi pa rin ni Hana na sasamahan lang niya si Nakama. Kaya, mabilis silang sumakay ng kotse pauwi. Habang pauwi, patuloy na iniisip ni Nakama ang kahulugan ng pagkikitang ito.
Tila ang hindi pagkaalam ay nangangahulugan ng hindi pananakit at sa ganoong paraan, lahat ay mabubuhay ng mapayapa. Nang gabing iyon sa isang maliit na bahay tuluyan, masayang kumakain pa rin si Hana na parang walang nangyari. Patuloy na iniisip ni Nakama ang mga salitang sinabi sa kanya ng ama ni Hana. Nang makita siyang ganoon, inalo siya ni Hana. Total, malapit nang matapos ang mundo, ano pa ang dapat ipag-alala? Sa wakas, masayang nakaupo silang dalawa at naglalaro. Isa na namang bagong araw, nagtipon muli ang lahat para mag-film. Ang kapaligiran sa paligid ay lubos na masaya. Sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Hiruto at ng kanyang kasama, or sa halip ay pinagmamasdan si Hana. Batay sa mga ebidensyang natagpuan, si Hana ay apo ni Dr. Koriji, na may logo syndrome, ngunit ngayon ay gumaling na. Dahil dito, nakagawa sila ng karagdagang mga konklusyon. Ang pananaliksik ni Koriji ay upang iligtas ang kanyang apo. Kung paano, mahirap sabihin, dahil nakilahok siya sa napakaraming proyekto sa pananaliksik, at higit pa rito, ang pananaliksik ay pawang kalat-kalat. Natuklasan din ni Hiruto na pagkatapos pumanaw ni Dr. Koriji, lumipat ang babae upang tumira kasama ang isang mag-asawang Narakami na dating mga estudyante ng doktor. Ang kakaiba ay dahil sa kasalukuyang sitwasyon, hindi sinubukan ng kanilang pamilya na itago si Hana. Binigyang pansin din ni Hiruto ang kakaibang pag-uugali ni Nakama kamakailan. Ayon sa mga nakalap na file, si Nakama ay isang estudyante sa ikatlong taon sa Mikuria Public High School, sumali sa basketball club, namuhay ng isang ordinaryong buhay, ngunit gumawa ng maraming abnormal na bagay, muling binuhay ang isang ramen shop, minamanipula ang media para makakuha ng isang malalimang panayam, nanalo sa isang mahjong match kasama ang mga nangungunang eksperto sa larangang ito. Kahit wala siyang dating interes or pagmamalasakit sa mahjong, ang dalawa ay hindi nagmamadaling kumilos, mabilis lamang na bumalik upang ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Pagkabalik sa bahay, mabilis na inimbestigahan ni Hiruto ang dalawang tao, sina Hana at Nakama, na pakiramdam lamang ay ang kanilang mga kilos, kahit na tila random, ay kalkulado. Gusto niyang maunawaan ang koneksyon sa pagitan ng dalawa, ngunit tila wala na siyang makitang anumang pahiwatig para sa isang tagumpay. Ang lalaking nag-escort kay Hiruto sa oras na iyon ay tahimik na umalis sa bahay na iyon. Sumakay siya sa kotse at tumawag upang iulat ang kamakailang sitwasyon, itinuro rin ang panganib ng bagay na ito, na maaaring magpabago or kahit na sumire sa mundo. Sinabi niya sa kanyang mga nakatataas na sa konektadong mundong ito, ang sinumang may hawak ng bagay na ito ay magkakaroon ng akses sa napakaraming impormasyon. Ang CEO na naririnig ito ay naisip na parang isang Diyos na nakakaalam. Sa ibang lugar, nabunyag ang nakaraan ni Hiruto. Mula sa murang edad, nagpakita siya ng talento sa paggamit ng mga computer at tinulungan ang kanyang pamilya na gumawa ng pandaraya upang magnakaw ng pera sa bangko. Ngunit nang lumaki siya, napagtanto na mali ang kanyang ginagawa, tumanggi siyang magtrabaho, para lamang pahirapan ng kanyang mga magulang. Matapos ang mga pagpapahirap na iyon, si Hiruto ay tanging sakit ng loob na humingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Ngunit iyon ay isang lumang panaginip lamang at nagising na lamang si Hiruto nang pumasok din ang kausap niya. Kinabukasan, mabilis silang bumalik sa punong tanggapan upang iulat ang sitwasyon sa kliyente. Nagdududa ang babaeng nakarinig nito at ang isang maliit na quantum computer na may kakayahang gumana sa temperatura ng silid ay tila hindi kapanipaniwala, ngunit ang totoo ay ginamit na ito. Nais ni Hiruto na makuha ang quantum computer na iyon upang maging ang pinakamatalentadong tao sa mundo. Ngunit itinuro ng babae na ang kanyang gawain ay hanapin ang quantum computer na binuo ni Dr. Koriji para sa organisasyon. Ang pagmamay-ari ay wala sa kanyang mga kamay at nadama ni Hiruto na ang pagtatrabaho ay pag-aaksaya ng kanyang sariling talento. Mas marami siyang ambisyon at bukod dito, siya ang gumagawa ng lahat, ngunit wala siyang karapatang magpahayag ng kanyang mga opinyon or anumang bagay. Bago ang pagwawala ni Hiruto, isang tao sa tabi niya ang mabilis na umatake sa kanya ng malakas. Nang maalala ang kanyang pinagdaanan, lalong nagalit si Hiruto, patuloy na nababaliw, at sinasabihan ng masama ang lahat. Akala ng babae ay may sarili siyang layunin sa pagbibigay ng mga gawain sa kanya, ngunit mahirap sabihin kung ito ba ay isang dahilan or katotohanan. Sa huli, tanging utos lang ang natanggap ni Hiruto at matamlay na bumalik upang ipagpatuloy ang pagsisiyasat.
Ang quantum computer ay dapat na umiiral sa isang lugar sa dagat ng impormasyon at kailangan lang niya itong hanapin. Matapos malunod sa dagat ng datos ng ilang sandali, nakatagpo si Hiroto ng isang napakakomplikadong code na hindi niya makrack. Ito ang programang iniwan ni Dr. Corgi. Nang walang maraming salita, sinubukan niyang ID-code ito, dahil kung hindi niya magagawa, wala siyang halaga, wala siyang silbi. Sa pagbabalik sa pagkabata ni Hiroto, lumabas na ang kanyang mga magulang ay pinaslang sa kanilang sariling tahanan, na siyang nagpalaya sa kanya at naging pinakamasayang araw din ng kanyang buhay. Pagbalik sa realidad, nais ni Hiroto na ay proseso ang code na ito upang patunayan na siya ang pinakamalakas, upang hindi lamang siya isang kasangkapan. At pagkatapos ay naabot niya ito at natunaw ang code na parang naglalabas ng isang uri ng mensahe. Sa ibang lugar, nagfi-file si Hana kasama ang lahat ng bigla siyang tumangala at umuulan. Mabilis na nag-impake ang buong grupo at tumakbo papasok upang sumilong mula sa ulan. Sa headquarters, ayon sa impormasyong natagpuan, ang chip na kailangan nilang hanapin ay nasa loob ng ulo ni Hana. Iyon ang nagbigay sa batang babae ng isang malusog na buhay na malaya mula sa Logos Syndrome. Kaya lahat ng motibo ni Dr. Corgi ay naimbestigahan na. Inutusan ng CEO si Hiroto na hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano pa at maaari nang tapusin. Tinanong ni Hiroto kung balak nilang tanggalin ang chip sa ulo ng batang babae. Sinabi lamang ng CEO na wala sa kanilang mga kamay ang desisyon. Ayaw ni Hiroto na gumawa sila ng mga ganitong masasamang bagay. Ngunit ang mga lalaking iyon nang walang gaanong salita ay itinapon siya sa isang madilim na silid para sa pagninilay-nilay. Kahit nakakulong, mabilis pa ring ginamit ni Hiroto ang kanyang sariling mga pamamaraan upang balaan si Hana tungkol sa paparating na sitwasyon. Sa oras na ito, ang buong grupo ay nakaupo at sumisilong mula sa ulan sa isang malaking gusali, at nakita nila si Hana na patuloy na malalim ang iniisip. Bigla niyang inanunsyo na ang mundong magwawakas ay hindi ang mundo ng lahat ng sangkatauhan kundi ang mundo niya lamang. Maling babala ang ibinigay niya at ang katotohanang hindi niya nakikita ang hinaharap ay ang kinabukasan niya, hindi ng lahat. Gusto nang magpaalam ni Hana sa lahat ng nandito. Bago pa man magsalita si Nakama ay labis na nag-aalala, ngunit malinaw na naunawaan ni Hana kailangan niyang mawala agad. Total, naaprubahan na ang direktiba mula sa lugar na iyon, isa siyang panganib sa kanila. Bago pa man magkasundo ang mga taong may matataas na posisyon, napagpasyahan na ang pagkasawi ni Hana. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga taong nakasot ang pumasok na gustong kunin si Hana. Agad na gustong protektahan ng buong grupo ang babae, or kahit man lang pigilan ang mga taong ito para makuha ni Nakama si Hana at makatakas. Walang gaanong sinabi, hinawakan ni Nakama ang kamay ni Hana at patuloy na tumakbo sa gitna ng malakas na ulan. Tumakbo si Hana nang hindi maintindihan kung bakit siya inililigtas ni Nakama. Sabi ni Nakama, ang tag-araw na lumipas, ang makasama siya ay napakasaya at gusto niyang makasama siya magpakailanman. Nang makitang hindi maintindihan ni Hana, agad siyang niyakap ni Nakama. Sa pag-amin niya, talagang gusto niya ito. Bago pa man sabihin ni Nakama ang lahat ng sinabi niya, wala pa ring balak tumakas si Hana. Total, hindi naman siya makakatakas dahil hindi sila mga taong kayang hawakan ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos nilang sabihin ang kanilang mga huling salita sa isa't isa, naabutan na sila ng grupo ng mga taong nakasot. Napigilan si Nakama ng mga taong iyon at hindi napigilan ni Hana at sumama sa kanila. Bago umalis, hindi niya nakalimutang tumugon sa pag-amin, na sinasabing gusto rin niya ito. Sa gitna ng ulan, naghiwalay silang dalawa. Lumipas ang isa pang araw at tila normal pa rin ang lahat. Wala na lang si Hana rito at tapos na ang tag-araw. Ipinagpatuloy ni Nakama ang kanyang landas ng pag-aaral. Bumalik sa paaralan sina Isami at Akira kasama niya at nanatili pa rin ang pagkataranta ni Nakama at tila lagi niya itong naaalala. Pagkatapos ng araw na iyon, sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya upang hanapin si Hana, ngunit wala silang nakitang anumang palatandaan, at ang araw ng apokalipsis na nabanggit noon ay unti-unting lumipas. Sa sandaling iyon, muling nakita ni Nakama si Hiroto sa paaralan. Aktibong nakilala ni Hiroto si Nakama, pagkatapos ay palihim na ginawa ang isang bagay gamit ang kanyang elektronikong guwantes sa kanyang likuran. Pagkatapos makipag-usap ng ilang sandali, umalis si Hiroto, sinasabing isa itong henyo na halos kayang gawin ang lahat.
Kaya pa nga niyang ilagay ang numero ng kanyang telepono sa kanyang telepono. Pagkatapos ng klase, nagtipon ng buong grupo sa isang silid-aralan upang makipag-usap kay Hiroto, isang kakaibang lalaki. Isa itong napakatalinong tao, kaya naman nasiyahan si Isami sa pakikipag-usap sa kanya. At mula roon, nagkaroon din ang grupo ng isang bagong kaibigan. Pag-alis sa silid-aralan, gusto ni Hiroto na turuan siya ni Akira at Nakama kung paano maglaro ng basketball. Kaya, mabilis na tumungo ang buong grupo sa practice court. Hindi naglaro si Isami at nakatayo lang sa labas na nagbabasa ng libro. Tinuruan ni Akira si Hiroto kung paano maglaro at ihagis lang ang bola sa hoop, at maglalaro sila ni Nakama ng depensa. Nagpapanggap lang si Hiroto na parang baguhan at matapos matanggap ang hamon, agad niyang nalampasan silang dalawa upang ihagis ang bola sa ring. Matapos maglaro ng isang kasiyasyang laro, sinabi ni Hiroto na siya ay gutom, kaya ang buong grupo ay kumain ng ramen sa tindahan ni Sister Genji. Kumain lang si Hiroto at naramdaman ang liwanag ng kaligayahan. Tiningnan ni Nakama ang flyer ng nawawalang tao para kay Hana at muling nalungkot at ang lahat ng ito ay naakit ng mga mata ni Hiroto. Pagkatapos maglaro at kumain, ang buong grupo pauwi ay nag-imbita sa isa't isa na magpatuloy sa paglalaro, sa pagkakataong ito ay naglalaro ng mahjong. Sa laban, ginamit pa rin ni Isami ang kanyang katalinuhan upang laruin ang larong ito. Marahil dahil sa nangyari noong tag-araw, napakasama ng mga marka ni Nakama sa pagsusulit, at kinailangan niyang maghanap ng ilang mga paaralang pangpreparasyon. Sa daan, sa tuwing titingnan niya ang mga nakapalibot na tanawin, bumabalik ang mga lumang imahe. Hindi pa rin tumigil si Nakama sa paghahanap ng mga pahiwatig tungkol kay Hana. Sa isang iglap, dumating ang taglamig. Muling nagtipon ang buong grupo upang ipagdiwang ang Pasko. Bagamat pinasaya ng lahat ng tao rito si Nakama, hindi rin niya mapigilan ang pakiramdam ng kawalan, natatakot na makalimutan niya si Hana. Sumama rin si Sarah sa grupo sa pagkakataong ito at nabalitaan ni Hiroto ang tungkol sa paggawa ng mga pelikula ni Sarah at talagang gusto niya itong panoorin. Ngunit sinabihan ni Nakama ang lahat na huwag itong panoorin dahil hindi pa rin tapos ang pelikula. Pagkatapos ng panahong iyon, dumating ang bagong taon. Muling ibinuhos ni Nakama ang kanyang sarili sa pag-aaral at mga pagsusulit. Pagkatapos ng araw ng pagsusulit, muling nagtipon ang buong grupo kasama si Hiroto. Sinadya ni Hiroto na banggitin ang mga bagay na ginawa nila kay Hana na parang gustong pukawin si Nakama. Ngunit ngumiti lamang si Nakama bilang pagtanggap gaya ng hindi mabilang na beses noon. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-abala pang umarte si Hiroto, agad na nagsabi ng masama at nagpilit na manirahan sa California. Bago umalis, ipinaalala niya sa kanila na isipin kung bakit ang isang henyo na tulad niya ay makikipagkaibigan sa buong grupong ito ng mga tao. Naalala ni Nakama at ng lahat ang lahat ng mga ginawa ni Hiroto at naunawaan din nila na ang taong ito ay muling lumilikha ng lahat ng mga alaala sa pagitan nila ni Hana. Walang gaanong sinabi, agad na hinabol ni Nakama si Hiroto upang ilantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Lumabas na ang ginagawa ni Hiroto sa buong panahon na ito ay dahil gumawa ng patakaran ang kanyang mga nakatataas na hindi niya maaaring direktang sabihin sa lahat. Total, malaki na ang isinasapanganib niya sa paghahanap sa kanila. Sinabi ni Hiroto kay Nakama ang totoo tungkol sa organisasyon at sa mga taong may matataas na posisyon. Walang pakialam si Nakama sa mga bagay na iyon at gusto lang niyang malaman kung ayos pa rin si Hana ngayon. Batay sa mga salita ni Hiroto, buhay pa si Hana pero hindi na lang siya isang Diyos. Nang marinig ito, gusto ni Nakama na malaman ang katotohanan tungkol sa kapangyarihang taglay ni Hana noon. Mabilis na nakahanap ang dalawa ng isang tagong sulok para mag-usap at nabigla si Nakama sa narinig. Kaya, ang katotohanan ba na hindi na isang Diyos si Hana ay nangangahulugan na natanggal na ang chip sa kanyang isipan. Pagkatapos ng mga salitang ito, mas lalo pang ginasto ni Nakama na makita muli si Hana. Kayang gawin iyon ng henyong si Hiroto ngunit ipinaalala niya sa kanya, sa ngayon, hindi na si Hana ang taong kilala niya. Marahil ang pagkikita niya rito ay makakasakit lamang sa kanilang dalawa. Hindi nag-atubili si Nakama at agad na gustong hanapin si Hana. Naayos na ang bagay na ito at sinabihan ni Hiroto si Nakama na sabihin sa kanyang mga magulang na aalis siya sandali. Hindi siya kailanman pinigilan ng mga magulang ni Nakama sa paggawa ng kahit ano, kaya maaari nang umalis ang buong grupo.
Sina Hiruto at Nakama ay naglakbay sakay ng kotse ng isa pang lalaki patungo sa kanilang pupuntahan. Pagkalipas ng mahabang panahon, nakarating ang tatlo sa isang hindi pamilyar na lugar na napapalibutan ng nyebe. Ang puting gusaling iyon ang kinaroroonan ni Hana at gumawa si Hiruto ng pagkakakilanlan para kay Nakama, na nagpapahintulot sa kanya na malayang pumunta at umalis para alagaan ito. Ngunit ang pagkakakilanlang ito ay maaari lamang gamitin sa loob ng 2 linggo, at kasabay nito, pinaalalahanan din niya si Nakama na gumawa ng ulat araw-araw upang maiwasan ang pagkalantad ng kanyang pagkakakilanlan. Dito natapos ang kanyang tungkulin, at hindi nakalimutan ni Nakama na pasalamatan ang binata sa harap niya. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa at hindi nag-atubiling tumakbo si Nakama patungo sa gusali. Nakaupo si Hiruto sa kotse, bumantong hininga tungkol sa buhay kabataan na natagpuan niya muli pagkatapos ng ilang buwan. Naghanda sila ng kanyang kasama na bumalik sa liblib na isla mula noon. Pagkatapos, dahan-daang pumasok si Nakama sa loob ng puting gusaling iyon. Nakita siya ng isang kawani at bumaba upang magtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Dahil nagawa na ang pagkakakilanlan mula noon, mabilis niyang inakay si Nakama papunta sa tinutuluyan ni Hana. Sa daan, nakakita siya ng maraming bata na mga pasyente rin dito. Mabilis na pumasok ang dalawa sa isang silid. Sa loob, nakita ni Nakama si Hana na maikli na ang buhok, nakahiga sa kama na may blankong ekspresyon. Pinaalalahanan ng gabay si Nakama na magsalita ng mahinahon or matatakot ang babae. Dahan-daang umupo si Nakama at kinausap ito kahit wala siyang natanggap na tugon. Sinabi sa kanya ng gabay na noong dumating si Hana dito, sumailalim siya sa operasyon sa utak, kaya kinailangang ahitan ang kanyang ulo, at ngayon lang ito medyo tumubo. Gustong-gusto sana siyang hawakan ni Nakama, ngunit biglang sumigaw at nagpumiglas si Hana. Kinailangan siyang yakapin ng gabay para aliwin at tila takot na takot si Hana sa mga estranghero. Labis ang hinanakit ni Nakama, ngunit gusto pa rin niyang iuwi si Hana dahil mayroon siyang pekeng pagkakakilanlan na ibinigay sa kanya ni Hiruto. May awtoridad pa rin siyang gawin ito, ngunit sa kondisyon na kailangan ding pumayag si Hana. Ayon sa gabay, takot na takot si Hana sa mga lalaki at labis din siyang mahina. Kaya naisip niya na mas mabuting manatili si Hana dito sa isang pasilidad na karamihan ay may mga bata at babae. Nang marinig ito, lalong nagalit si Nakama sa mga taong iyon ngunit ang kanyang galit ay nagpatakot kay Hana. Nang makitang takot si Hana sa kanya na nagtatago sa mga bisig ng gabay, kinailangan ni Nakama na tapusin ang pagpupulong. Tahimik siyang umupo sa ilalim ng bumabagsak na nyebe, pakiramdam niya ay napakasama ng lahat ng nangyayari, at unti-unti ring naunawaan ang mga bagay na minsang sinabi ng ama ni Hana. Sa sandaling ito, biglang gusto nang umatras at sumuko ni Nakama. Naisip din niyang maging katulad ng ama ni Hana, humiwalay upang mamuhay ng hiwalay dahil iyon ang pinakamagandang pagpipilian para sa dalaga. Tila unti-unting nawawala ang kumpiyansa ni Nakama mula pa sa simula, humahalo sa nyebe. Dito sa silid ng ospital, nakatayo si Nakama sa pintuan at pinapanood si Hana na sumasailalim sa physical therapy ng isang nurse upang maiwasan ang pagkabulok ng kalamnan. Isang araw sa buhay ng batang babae ang bumukas sa pananaw ni Nakama. Pagkatapos ng physical therapy ay oras ng almusal at kailangan din ng batang babae ng isang nurse sa kanyang tabi upang makakain. Pagkatapos kumain ay darating ang oras ng pag-aaral, or sa halip ay paglalagay ng mga laruan ng mga bata sa harap ng batang babae. Ngunit tila hindi pinansin ni Hana ang mga bagay sa harap niya, nakatingin lamang ng blanko sa isang malayong sulok. Matapos matulungan sa tanghalian, patuloy na inakay ng nurse si Hana palabas para maglakad-lakad. Ang pagbabalik sa silid ay magiging libreng oras hanggang gabi. Ayon sa narinig ni Nakama, ang mga sintomas ng logo syndrome ni Hana ay mas malala kaysa sa iba. Pumasok ang gabay sa pagkakataong ito at nagtanong kung gusto niyang magbasa ng mga picture book or makakita ng mga card ng hayop. Kapag may gusto siya, titingin ang batang babae sa gabay. Isang kahon ng mga card ang inilabas at una ay isang larawan ng isang giraffe. Patuloy na tinitingnan ni Hana ang card habang sinusubukang basahin ang salitang giraffe. Pinagmasdan ni Nakama ang batang babae mula sa malayo, sa kanya napagtanto na laging nagpapakita ng masayang ekspresyon si Hana kapag kasama niya ang gabay. Pagsapit ng gabi, oras na ng hapunan. Pagkatapos ay sinanay siya kung paano gumamit ng banyo at maligo. Pagsapit ng 9:00 ng gabi,
Enough na ang mga ilaw para matulog at tila ganito palagi ang araw para kay Hana. Tanging kapag natutulog lang ng ahas si Nakama nalapitan ang batang babae. Dumating ang gabi at naupo si Nakama sa mesa at nagsimulang magsulat ng mga ulat para ipadala sa mga nasa itaas. Matapos makipagnegosasyon sa gabay na nagngangalang Shira, pinayagan si Nakama na makasama si Hana ng 1 oras mula alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Dahil 2 linggo lang ang oras, kailangan ni Nakama na bilisan ang pag-usad para matanggap siya ni Hana para makaalis sila sa lugar na ito. Dahan-daang lumapit si Nakama kay Hana upang kausapin ito, nais din niyang tingnan ng babae ang mukha nito. Naniniwala siyang makikilala siya ni Hana. Ngunit tila ang babae ay labis na tumututol kay Nakama partikular na at sa mga kalalakihan sa pangkalahatan. Sa wakas, nang mabaliw ang babae, si Shira pa rin ang kinailangang lumapit upang pakalmeyan si Hana. Pagkatapos ng oras, pumunta si Nakama sa silid ng kainan upang kausapin si Sister Shira. Naisip ni Shira na kahit na napakalala ng mga sintomas ni Hana, napakaswerte rin ng babae na makapunta sa lugar na ito. Sa katotohanan, ang mga batang may kapansanan ay nasa lahat ng dako ng mundo. Ngunit ang pagkakaroon ng mga pasilidad at kagamitan na kasing husay dito ay hindi kayang bayaran ng lahat sa pananalapi. Ngunit iginiit ni Nakama na hindi kailanman sinabi ni Hana na gusto niyang manatili rito. Pagkatapos ay sinabi ni Shira sa kanya ang isang nakakagulat na balita. Tumingin si Hana sa kanyang mga mata at nakilala na siya mismo. Nang unang dumating dito, si Hana ay ganap na sarado, kaya ang kasalukuyang pagbabago ay lubos na positibo. Maraming masasamang bagay ang pinagdaanan ni Hana na naging nakakatakot para sa kanya ang patuloy na pamumuhay, ngunit ngayon ay sinusubukan niyang mabuhay muli sa mundong ito. Pakiramdam pa rin ni Nakama na kaya niya ito. Pinayuhan lang siya ni Shira na huwag lang magsalita, kundi kumilos para makatingin si Hana sa mga mata nito ng may tiwala. Pagkatapos ay umalis na ito. Sandali niyang pinalakas ang loob ni Nakama, saka pumasok dala ang isang picture book. Dahan-dahan niyang binasa ang bawat linya sa libro, nagkukwento ng isang kwento tungkol sa mitolohiyang Griego. Bagamat hindi pa rin lumingon si Hana para tingnan siya, patuloy pa rin si Nakama sa pagsisikap, at hinabi pa ang kanilang mga alaala sa kwento. Ngunit ngayon, tila wala pa ring pag-unlad. Maraming araw ang lumipas at bagamat kinikilala ni Hana na naroon si Nakama, hindi pa rin niya ito kailanman ibinunyag sa kanya, hindi rin niya ito tinitignan sa mga mata. Unti-unti nitong ikinawala ng tiwala si Nakama sa kanyang sarili, dahil sa takot na baka ang mga epekto ng operasyon ang dahilan kung bakit nakalimutan siya ni Hana. Sa pagkakataong ito, pumasok si Shira. Gusto niyang malaman ang tungkol sa nakaraan ni Hana. Iniisip din na ang pag-alis ng chip sa kanyang ulo ang naging dahilan para sumama ang kanyang mga alaala sa chip na iyon. Gumamit pa rin si Shira ng mga salita para payuhan si Nakama na sumuko. Kahit na nasasaktan si Nakama, iniisip pa rin niya na si Hana ay isang taong marunong magpahayag ng emosyon. Ngunit ang mga salita ni Shira ay lalong nagpaduda kay Nakama tungkol sa mga alaala niya kasama si Hana. Sa pagtatapos ng araw, tahimik na nakaupo si Nakama sa labas ng bakuran nang tumawag si Isami. Tinanong niya ang tungkol sa sitwasyon nito, pagkatapos ay sinabi niya mismo na labis siyang natutuwa na makita si Nakama kasama si Hana. Kaya umaasa siyang hindi ito mag-aatubiling maniwala sa kanyang sarili. Sinabi ni Nakama kay Isami ang tungkol sa mga pagdududa sa kanyang puso ngunit naniniwala pa rin si Isami na si Hana ay si Hana, hindi isang makina. Pagkatapos ng tawag na ito, tumawag si Akira at si Sara rin. Umaasa silang lahat na maibabalik ni Nakama si Hana. Dahil sa kanila, mas nagkaroon ng tiwala si Nakama sa kanyang sarili pati na rin kay Hana. Sa group chat, nagpadala rin ang lahat ng mensahe at maging ang kanyang mga magulang ay nagpalakas ng loob niya.